Mamimiss kita, babe. Ani Ashley sabay yakap kay Kevin mula sa likod. Abala sa paglalagay ng mga gamit sa maleta nito ang lalaki. Saka naman dumating sa silid ang kabit niyang si Ashley. Kabit dahil hindi pa naman sila annulled ng kanyang asawang si Emma. At saka hindi niya pa nasasabi kay Emma ang kanilang relasyon ni Ashley. Kapag nakauwi na siya ay saka niya sasabihin sa babae ang lahat. At kasabay nun ay makikipaghiwalay na rin siya ng tuluyan sa babae. Nasa abroad sila pareho ni Ashley. Actually, ex-girlfriend niya si Ashley. Ngunit nagkita sila ulit sa ibang bansa after ilang taon. Dahil naging close sila ulit ng babae kaya't bumalik yung dating feelings nila sa isa't isa. Kaya lang, kasal na siya kay Emma. May anak na din sila ni Emma. Ngunit malayo naman sila sa isa't isa. Lalaki siya at may mga pangangailangan din. At doon si Ashley para punan yon. Kaya lang sa huli, hirap na rin siyang itago pa ang relasyon nila ni Ashley at balak niya nang ipagyabang sa buong mundo ang sexy at maganda niyang girlfriend. Kaya uuwi siya ng Pinas upang harapin ang asawa at makipagkalas na. Ako rin babe, mamimiss din kita. Huwag ka mag-alala, tatawag ka agad ako kapag nakarating na ako. Tapos napirmahan na ni Emma ang annulment papers. Aniya na nakangiti kay Ashley. Aasahan ko yan ha. Tsaka, tama lang naman na ngayon palang asikasuhin man na yung annulment yun ni Emma na yun. Hindi naman kayo bagay nun eh. Losyang na yun, tsaka mas magaling ako sa kama kesa dun ano. Ani Ashley sabay ngisi. Kinurot niya ang ilaw ng babae at hinalikan nito sa labi. Ito talagang babe ko. Siyempre naman, mas magaling ka ron. Wala kang kapantay. Kaya nga pinagtagpo ulit tayo ng tadhana eh. Kasi para talaga tayo sa isa't isa. Kilig na niyakap siya ni Ashley. Ikaw talaga? Anito at hinampas pa ang balikat niya. Bandang 7 a.m. ang biyahe niya. At sinamahan pa siya ng girlfriend sa airport dahil may trabaho pa ito kaya hindi siya makakasama ng Pinas. Pauwi ka na ba anak? Boses iyon ng kanyang ina sa phone. Oo ma, parating na ako. Nandyan ba yung asawa ko? Biglang lumamig ang tono ng boses niya nang banggitin ang tungkol sa kanyang asawa. Yung babaita mo bang asawa? Wala na rito yon, lumayas na. Buti nga nang mabawasan naman ang palamunin dito sa bahay. Tsaka sumasakit ulo ko sa babaeng yan. Ani ng kanyang ina. Tumangu-tangu siya. Ha, ganun ba? Oo. Tsaka may mga pasalubong ka ba sa amin ng tatay mo? Pinakyabang ko dito na uuwi ka na at malaking naipon niyo ni Ashley dyan. Buti pa nga si Ashley maaasahan at pinapadalhan niya ako ng pera. Etong asawa mo, wala nang ambag sa bahay, sakit pa ng ulo. Patuloy pa ng ina. Natawa na lamang si Kevin. Nagpapasalamat ang lalaki at maging ang kanyang ina ay suportado ang relasyon nila ni Ashley. Marami ho akong dalang chocolates, ma. Tsaka, syempre, nagpadala rin si Ashley ng mga bagong damit para sa inyo. Mahal niya raw kayo. Aniya. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ina sa mga nalaman nito. Kaya nga, noong makarating na siya sa kanila, ay kay dami kaagad ng mga sumalubong na animoy isa siyang politiko. Gusto ko munang puntahan si Emma, ma. May pag-uusapan na kami saglit. Aniya sa ina. Oo, hala, puntahan mo ron saglit. Balik ka kaagad, ha? Ani ng ina. Siyempre naman, magiinuman pa kami nila papa eh. Ngumuso ang ina. Alam mo, hindi mo na dapat pinupuntahan yung walang kwenta mong asawa. Baka isipin nun may pag-asa pa kayong dalawa. Huwag na siyang umasa. Mas maganda at mas sexy at mas mabera si Ashley kesa sa kanya. Di hamak. Dinaan niya na lang sa tawa ang sinabi ng ina. Ilang saglit ay nagtungo siya sa kung saan man nakatira ang kanyang asawa. Kaya lang, isang nakabusangot na kapitbahay raw ni Emma ang naabutan niya roon. Oh, anong kailangan mo? Nito sa iritadong boses. Dito raw nakatira ang asawa ko? Niya sa magalang na boses. Oo, yung bahay na yan. Nito sabay turo sa pinakamaliit na bahay sa lugar na yon. Kumunot ang noon niya nang makita ang itsura ng bahay na tinitira ni Emma. Tagpi-tagpi na yero ang dingding.
Mukhang luma na rin ang bubong at tumutulo na. Bukas ang pintuan noon kaya't pumasok siya. Nakita niya ang nagkalat na gamit ng bata sa sahig. Nakita niya kung gaanong kagulo at kasikip doon. Hindi niya lubos akalaing ganoong sitwasyon ang maaabutan niya. May katre roon na luma at tinakpan lang ng sako ang gilid na talagang safety para sa babae. Kumuyom ang kamao niya nang mapagtanto ang naging sitwasyon ng kanyang asawa. Kahit pa paano, may pinagsamahan naman sila ni Emma. Dumating din sa puntong minahal niya ito. Mabait si Emma. Mahinhin at mapagbigay. Kaya lang, hindi ito marunong manamit. Hindi tulad ni Ashley. Nahihiya siyang ipakilala ito sa mga kaibigan niya dahil sa losyang ito. Hinahanap mo ba ang asawa mo? Hindi mo ba alam na nasa ospital siya kasama yung kambal mo? Biglang sumulpot ang iritado pa rin niyang kaibigan at kapitbahay. Nabigla siya ng balingan ng babae. Sa ospital? Bakit? Wow! Talaga hindi mo alam. Hindi mo alam na nahimatay ang asawa mo kakatrabaho para lang may maipakain sa mga anak ninyo? Anong klaseng asawa ka? Pero kahit irresponsable ka, hindi ka siniraan ni Emma sa kahit na sino rito. Pero syempre, kahit wala siyang sabihin, alam naman namin na nahihirapan na siya dahil sa kagagawan mo. Galwit na bulyaw ng babae. Nagtagis ang bagang niya. Ano bang pakialam niyo sa buhay namin? Kung makapagsalita ka, akala mo. O ano? Magsasalita talaga ako kasi kami ang nandito para sa mag-ina mo. Na pinabayaan mo lang. Abroad ka nga pero naghihirap ang mag-ina mo rito. Yung pera mo, binibigay mo sa nanay mo. Na imbisa na sa asawa mo. Kalat na rito ang pagiging irresponsable mo. Marami kayong chismosa rito kaya kahit walang sabihin niyang si Emma, malalaman namin. Galit na putol ng babae. Kaya bago pa siya tuluyang sumabog at baka mapatulan pa ang babae ay umalis na lamang siya at nagtanong-tanong sa ibang nandoon. Kapansin-pansin ang lamig na trato ng ibang tao roon. Ngunit kahit papaano ay nalaman niya ang kinaroroonan ni Emma. Hanggang sa makarating siya sa ospital. Nagtanong siya at nagpakilalang asawa. Ngunit pagpasok niya sa silid ng asawa ay naabutan niya ang doktor doon. Ikaw ba ang asawa? May lamig sa boses ng doktor na makalapit siya. Opo, Dok. Nandito lang ako para makausap siya. Marami akong gustong sabihin sa kanya. Aniya, kumunatang noon ng doktor. Hindi ba dapat ay ang una mong alamin ay ang kalagayan ng asawa mo? Ni hindi mo malang tinanong sa akin kung kamusta na siya at ang mga anak ninyo. Nagtakang napatingin siya sa doktor. Anong ibig niyo sabihin? Nagbitiw siya ng sarkasikong tawa. Ngunit nananatili ang lamig sa mga mata ng doktor. Mukhang wala kang inaalala. Kahit na alam mong nasa ospital ang mag-ina mo. Napalitan ng iritasyon ang kanyang muka. At teka nga po, Dok. Bakit parang pakiramdam ko na may personal na kayo? Ano bang ginawa ko sa inyo? Nagbitiw ng ngisi ang doktor. Ano nga ba? Nagkunwaring nag-iisip ang doktor upang inisin lang siya. Siguro, ayoko lang sa mga irresponsableng lalaki na tulad mo. Nito. Namilog ang mga mata niya. Hindi niya inaasahang magbibitiw ng ganitong salita ang doktor. Tsaka, hindi niya naman ito kilala kaya bakit naman ito makikialam sa issue? Ano? Ano bang pinagsasasabi mong hayop ka? Nagtaas na ang boses niya. Ano bang pinunta mo rito kung hindi mo pala kakamustahin ang asawa mo? Nito sa iritadong boses. Natawa siya, ngunit galit na galit sa loob-loob niya. Gusto niyang saktan ito pero pinapaalala niya sa sariling doktor ito. At abroad lang siya. May mas kaya ito kesa sa kanya. Nagpunta lang ako dito para pag-usapan ng annulment naming dalawa. Pakisabi na huwag siyang mag-alala. Dahil ako mismo ang magbabayad para sa mga papel. Alam ko naman na hindi niya afford ang gastos na. Niya na may nanunuyang ngisi. Ngumiti naman ang doktor at tumango. Makakarating sa kanya. Siguraduhin mo lang na hindi mo na siya babalikan. Dahil kapag nakawala na siya sa'yo, sisiguraduhin ko wala ka nang babalikan.
Napahagalpak siya ng tawa nang mapagtanto niya ang ibig sabihin ng doktor. Ha? Kaya pala, mukhang may gusto ka sa asawa ko. Niya na natawa ulit. Huwag kang mag-alala, Dok. Sa'yo na yung losyang at boring kong asawa. Dahil yung bago ko, maliban sa sexy, malambing, maganda, at may magaling pa sa kama. Ang asawa ko, napaka-boring. Tsaka kung pagsasawaan mo rin siya katulad ko, kaya huwag kang umastang santo riyan. Ngumisi ang doktor imbes na mainsulto. Huwag kang mag-alala, hindi tayo magkapareho. Alam kong durog na durog si Emma ngayon dahil sa'yo. Pero balang araw, mabubuo ko rin siya. Asikasuhin mo na ang annulment papers niyo sa lalong madaling panahon. Tutulong pa ako kung kinakailangan. Tsaka siya nito tinalikuran. Natulala na lamang siya at hindi na nakagalaw pa. Pinagsarahan siya nito ng pinto ng private room ng hospital room na yon. Hanggang sa nakita niya mga batang ipapasok pa lamang sa private room ni Emma. At teka po, ani at humarang sa dalawang nurse na dumating. Po, sino po sila? Ani ng isang nurse. Yan ba mga anak ng babaeng nasa silid na to? Ani at napatitig sa mga batang pamilyar sa kanyang mukha. Opo, ito po ang kambal ni ma'am. Dadalhin na po namin sa room niya dahil okay na po itong mga bata. Paliwanag ng isang nurse. Napalunok siya habang nakatitig sa mukha ng kambal. Kamukhang kamukha niya ang mga ito. Hindi siya makapaniwala. Lutang na lutang si Kevin habang pauwi na sa kanila. Sabi ng kanyang ina ay hindi niya anak ang kambal nila ni Emma. Pero bakit kamukhang kamukha niya ang mga bata? Kahit hindi na isa sa ilalim sa DNA test, alam na alam niya ang anak niya ang dalawang baby na yon. Tama yan anak, tama ang desisyon mo. Hindi ka bagay sa Emma na yon. Sulsol ng kanyang ina sa kanya matapos na mapirmahan ni Emma ang pinadala niyang annulment papers para rito. Hindi pa man nakakalabas si Emma ay sinulubong niya kaagad ang annulment nito at hindi niya naasahang pipirmahan kagad ito ng babae. Napawalang bisa ang kasal nila ni Emma kaya dapat siyang matuwa dahil sa wakas may chance na sila ni Ashley. Malaya na siyang pakasalan ng nobya. Ngunit nakakapagtaka ang kahungkagan na nararamdaman niya sa puso niya. Ma, may gusto lang akong itanong. Niya sa ina isang gabi. Ano yan anak? Tungkol ba yan sa kasal niya ni Ashley? Kahit kailan pwede ba kayong... Gusto ko pong malaman ng tungkol sa kambal na anak ni Emma. At gusto ko pong sagutin niyo ako ng totoo. Niya sa malamig na tono. Kinabahan naman kaagad ang kanyang ina nang marinig ang tungkol doon. Totoo po bang sinabi niyo noon na hindi ko anak ang kambal ni Emma? Niya at nakatitig sa ina na hindi na siya matingnan ngayon sa mga mata. Nagkamot ang ina sa batok na animoy nagdadalawang isip pa na magsalita. Kasi nakita ako mga bata. Patuloy niya. Gulat na nag-angat ang tingin ng mama niya. Bakas ang guilt sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Nakita mo? Nito sa kabadong tono. Tumango siya. Opo. At nakakapagtaka na. Kamukhang kamukha ko ang mga bata. Ma. Natigilan ng kanyang ina at kalaunan ay natawa. Baka naman pinaglihian ka lang. Ma, paano niya akong paglilihian kung wala naman ako dito sa Pinas habang nagbubuntis siya? Niya na nakakunot ang noo. Napansin niya ulit na hindi na naman makatingin sa kanya ang kanyang ina. Ma, ano ba talagang totoo? Gusto kong malaman ng totoo. At sana wag na kayo magsinungaling pa sa pagkakataong to. Napalunok ang kanyang ina at nag-ipon muna ng lakas ng loob bago nagsalita. Ang totoo niyan, yung kambal na anak ni Emma ay totoong anak niyong dalawa. Ani ng kanyang ina kalaunan. Natulala siya. Hindi siya makapagsalita. Umiyak ang kanyang ina matapos sabihin yon, ngunit nanatili lamang siyang tulala. Wala siyang pakialam. Pero annulled naman na kayo, diba? Hindi na yung big deal, anak. Papakasalan mo na si Ashley at kakalimutan mo na yung Emma na yon. Patuloy pa ng kanyang ina. Hindi na siya nagsalita dahil hindi niya maintindihan ang sarili sa mga oras na yon. All this time,
ay siyang lang pala itong nagloko talaga. Ang bagal naman, anak ng tokwa naman oh. Reklamo ng biyenan ni Emma na si Cresilda. Kaya nagmamadali pa si Emma na magsandok ng kanin mula sa rice cooker. Halos magkanda tapon-tapon na rin ng ibang kanin dahil sa pagmamadali niya. Sorry ma, heto na po yung bago. Aniya na natataranta na. Sa susunod, wag mo kong hainan ng malamig na kanin. Ano yon? Bagong kanin sa'yo tapos yung akin malamig. Baka nakakalimutan mo kung sino naghahanap buhay sa bahay na to. Pinatira ka rito dahil naaawa ko sa anak ko. Sumbat nito habang nagsisimula ng magsandok ng kanin. Opo, hindi na mauulit ma. Napayuko na lamang siya. Isang buwan ang nakakaraan nang umalis si Kevin patungong Japan para magtrabaho. Naiwan siya sa biyenan niya upang makatipid ay sumang-ayon siya sa sinabi ni Kevin na sa ina na muna nito makikitara. Ginawa niyang lahat ng pinag-uutos ng kanyang biyenan dahil nakikisama siya sa mga ito. Kaya lang, hindi niya naman inasahang aabot pala sila sa ganita. Yung tipong halos gawin na siyang alila. Gusto niya magreklamo ay hindi niya magawa dahil kay Kevin. Dalian mo paghuhugas dyan, wag lalamya-lamya, maglalaba ka pa. Ani ni Cresilda matapos makakain. Napalunok siya at napahawak sa nakatumbok na tiyan. 8 months na ang tiyan niya at sa susunod na buwan ay due date niya na. Hirap siya sa pagkilos sa mga gawaing bahay dahil sa malaki niyang tiyan. At isa pa ay madali na siyang hingalin ngayon. Kaya nga hindi niya na magawa ng mabilis sa mga gawain. Pero sinisikap niya namang bilisan dahil ayaw niyang malagot siya sa biyenan niyang si Cresilda. Hindi pa man siya nanganganak ay hirap na siya kaya nag-aalala na siya kapag nakapanganak na. Pinunasan niya gamit ang palad ang pawis sa noon niya habang hinihintay ang washing machine na matapos sa pag-ikot. Mabuti na nga lang at hindi naman hand wash doon. Pero kahit ganon ay mahirap pa rin kapag nagbabanlaw na siya. Hoy! Idagdag mo to dyan! Ani Cresilda sabay hagis ng bagong labahin sa batya. Tumango siya at pinanlawan na ang bagong labahin. Mga bandang 8 na siya natapos dahil sa dami ng lalabahin. Pagod na pagod siya. Ngunit kailangan niya makausap ang asawa bago siya matulog. Honey, kamusta? Aniya na may himig ng tuwa sa boses kahit napagod. Ayos lang honey, ikaw dyan. Ang lamig ngayon dito sa Japan. Di tulad dyan na sobrang init. Ani to at natatawa pa. Maganda ba riyan? Parang gusto ko tuloy pumunta. Bakas ang pag-asa sa mga mata niya na sana nga makapunta rin ito kung saan man naroon ang asawa. Balang araw, honey. Susunod kayo rito ng anak natin. Malay mo at dito na rin tayo titira. Anito. Napangiti siya sa sinabi ni Kevin. Napuno ng pangarap ang puso niya matapos marinig iyon. Pakiramdam niya ay hindi siya makakatulog ngayong gabi sa kakaisip tungkol sa magiging buhay niya balang araw kasama si Kevin sa Japan. Honey, sa susunod na buwan, maaari na ba tayong bumukod? Aniya nang maalala ang lahat ng trabaho niya sa maghapon. Bakit naman, honey? May problema ba dyan sa bahay? Kaagad siyang nagsalita. Wala naman. Gusto ko lang na makabukod tayo para alam natin kung magkano talagang magagastos natin kapag tayo-tayo lang. Bumuntong hininga naman si Kevin sa kabilang linya. Honey, wag mo na munang isipin yan ngayon. Alam mo namang buntis ka, mas mabuting nandyan ka na mama para mabantayan ka at maalagaan ka ng maayos. Kapag kasi bumukod tayo ay mag-isa ka ron, baka kung ano pang mangyari sa'yo. Ganun ba? Aniya na pinanghinaan ng marinig yon. Sa totoo lang ay hindi naman talaga siya inaalagaan doon. Siya pa nga ang lahat na gumagawa ng mga trabaho sa bahay. Mas pagod pa yata siya roon kumpara kung nakabukod siya. Siya nga pala, kamusta si na mama? Ayos ang ba sila? Sabihin mo nangangamusta ako. Nito kalaunan. Napansin niyang sa unang buwan ni Kevin sa Japan ay panay pang tawag na to sa kanya. Ngunit dumaan ng ilan pang mga buwan ay madalang na ang pagtawag ng lalaki. Sweet at maalalahanin naman si Kevin. Kaya nga hindi na siya nagtaka kung bakit nahulog ang kanyang loob sa lalaki. Nagpakasal sila sa Huwes.
Dahil sa mga oras na yon ay hindi pa nila afford ang pagpapakasal sa simbahan. Ngunit nangako naman si Kevin na sa pag-uwi nito mula sa Japan, ay sa simbahan na siya nito pakakasalan. Kumapit siya sa pangakong iyon ni Kevin. Umaasa siyang balang araw ay mas magiging maayos ang kanilang buhay na magkasama. Oh, nagkita kayo ni Ashley dyan? Kamusta naman ang anak ni Aling Nena? Mukhang matagal na rin na wala akong balita sa kanya. Boses iyan ng kanyang biyanan isang umaga. Natigilan siya. Isang linggo na rin na hindi na kumukontak si Kevin sa kanya. 3 buwan na ang nakaraan matapos yung mga anak ay madalang na talagang pagtawag ni Kevin. Nakakagulat na mas nauna pa nitong kinontak ang kanyang ina kesa sa kanya. Naku, mabuti naman anak. Ang importante, may kasama ka ng taga sa atin dyan. Ang hirap kaya magtrabaho dyan na wala kang kakilala. Akalain mo nga naman talagang dyan mo pa siya makikita ang muli. Ani kay Silda, napatawa-tawa pa. Nagtungo siya sa sala. Ma, si Kevin ba yan? Imbes na sagutin siya, inisnob lang siya ng babae. Tinalikuran pa nga siya nito. Naani mo'y wala itong balak na ipakuusap siya sa asawa niya. Gustong-gusto niya na makausap si Kevin sa totoo lang. Namimiss niya na rin kasi ito. Nagtungo siya sa silid at kinuha ang phone tsaka nag-chat sa asawa. To Kevin. Kailan ka makakatawag? Pero wala itong sagot doon. Niisi ng chat niya hindi nito ginawa. Kaya sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya. Binalingan niya ang 2 bata sa kama na natutulog. Oo, kambal ang pinanganak niya. Kaya kung tutuusin ay hirap talaga siya ngayong hindi lamang isa ang inaalagaan niya. Idagdag mo pa na patuloy pa rin siyang inuutusan ng biyanan sa bahay. Sa susunod pag-aralan mo kung papaanong lutuin ang ibang ulam. Tsaka dapat pa iba-ibang ulam sa umaga, tanghali at gabi. Demand ni Crisilda sa kanya isang umaga. Tumango na lamang siya. Hanggang sa dumating ang lasing na ama ni Kevin na si Mang Andoy. Umagang-umaga ay laklakan ng inaatupag na to sa labas. Tapos mga bandang 9 ay lasing na. Panay na nagiinom nito simula nung makapag-abroad ang anak nitong si Kevin. Diyos ko naman, Andoy, halika, kumain ka na bago umakyat. Hindi pwedeng walang laman ang isikmura mo. Ani kay Silda sa asawa. Bumalik si Andoy sa mesa at naupuan ng alalayan ng asawa. Agahan mo pagluluto mo simula bukas, Bago mo lang mag-inom tong asawa ko, may laman ng sikmura nito. Kung bakit kasi kukupad-kupad ka, tsaka halos tanghali ka nang magising. Ako sa panik kay Silda sa kanya. Maaga naman po akong magising. Pangangatwiran niya. Totoo naman dahil mga bandang 3 gising na siya dahil inuuna niyang asikasuhin ang dede ng mga anak niya. Tapos mga bandang 4 ay nakakapaglaban na siya. 6 ay luto na ang lahat ng pagkain at iinitin na lamang. Itong si Mandangdoy lang talaga at hindi kumakain ng maaga at mas piniling maunang manginom. Hoy! Huwag mo masagot-sagot ang asawa ko, Tumayo si Mang Andoy at bigla na lang siyang dinuro. Nagulat siya sa ginawa nito. Pinakalma naman ito ni Crisilda. Matapos ang agahan ay sabay na ang 2 umakyat. Mabilis siyang pinahid ang luha sa pisngi niya. Napaiyak lang siya dahil sa takot. Minsan na rin kasi siyang nasampal ni Mang Andoy noong buntis pa lang siya sa kanilang kambal. Sa tuwing galit ito ay natatakot na siya. Imbes na magpatuloy sa pagkain ay iniligpit niya na lang ang mga pinagkainan. Pagkatapos doon ay maglilinis pa siya ng buong bahay. 3 buwan na rin ang nagdaan at hindi na rin nagpapadala si Kevin. Wala na siyang balita sa lalaki. At hindi na rin siya nito kinokontak pa. Binibilhan lang siya ng kanyang biyanan ng gatas para sa mga anak niya. Diaper at kung ano-ano pa para sa mga bata. Wala naman talaga siyang hawak na pera simula nun. Itong binili kong bagong gatas, tipirin mo rin Hindi yung porket nasa abroad ang asawa mo, inaabuso mo. Nito isang araw matapos ito sa pamamalengke. Tumango siya. Tumawag po ba ulit si Kevin? Kumunot ang noon ito. Oo, nung nakaraan. Pwede po bang sabihin na kontakin po ako? Miss ko na po kasi siya. Hindi niya na po ako kinukontak ilang araw na Aniya na nagbitiw ng alanganin ng ngiti. Ngunit imbes na magsalita,
ay hindi ito tumugon at iniwan lang ang diapers at gatas sa side ng kama. Laylay ang balikat na sinundan niya ng tingin ang paalis na biyenan. Pagod na pagod ako, anak. Alam mo naman na ako ang lahat ng gumagawa ng trabaho rito sa bahay. May apo pa akong binabantayan ngayon kaya pasensya na kung matagal bago makasagot ang mama mo. Narinig niya ang biyenan sa kusina nang mapadaan siya. Kumunot ang noon niya sa mga narinig mula rito. Pagod na pagod? Halos wala nga itong ginawa buong maghapon kundi kulutin ang buhok nito at kalikutin ang kuko sa paa. Sa umaga ay nakikipagtawanan lang ito sa online kausap ang mga kaibigan nito roon. Siya ang lahat-lahat na gumagawa sa bahay tapos sasabihin nitong pagod ito. Kaya kinagabihan ay kinausap niya na ito. Ma, narinig po kita kanina sa sala nung kausap mo po si Kevin. Aniya, umangat ang kilay nito. Ano naman? Bawal na ba kausapin ng anak ko ngayon? Wala ho akong sinabing ganon, ma. Ang akin lang ay, huwag niyo naman po sanang baliktarin ang kwento. Hindi naman po kita pinagod sa bahay. Ako pa nga pong gumagawa ng lahat ng gawain dito. Ako lang din ang nagbabantay sa anak ko. Pero bakit ganon ang sinabi niyo kay Kevin? Sumbat niya sa biyenan. Nagtagis ang bagang nito. Ano pong pinagsasasabi mo hinayupa ka? Narinig ko ang usapan ninyo ni Kevin, ma. Sinabi niya sa kanyang pagod na pagod kayo at kayo nagbabantay sa anak ko. Giit niya dahil iyon naman talaga ang totoo. Ewan ko sa'yo, umalis ka na nga sa harapan ko. Naririndi ako sa mga pinagsasasabi mo. Tapos ay binangga nito ang balikat niya bago tuluyang nakaalis. Wala siyang ibang nagawa kundi ang magtungo sa silid niya at kunin ang phone niya. Nag-chat siya sa asawa, ngunit ganoon pa rin. Wala pa rin itong reply. Ilang buwan na ang ibang mga chat niya rito na hindi mo lang nito binasa. Hindi niya alam kung anong problema at bakit nagkakaganito si Kevin. Hindi niya rin alam kung anong kasalanan niya para ganito ang gawin ng asawa. Pinahid niya ang luha matapos tingnan ng chat niya na hindi mo lang binasa ni Kevin. Nagtungo siya sa hinihigaan ng mga anak at pinagmasdan na lamang ang pagtulog ng mga ito. Kahit papaano ay sa mga anak niya siya humuhugot ng lakas para kayanin ang lahat ng pagsubok na dumating sa buhay niya. Kaya natin to. Uuwi si Papa dito at magiging maayos din ang lahat. Sabi ni Papa, dadalhin niya tayo ng Japan, diba? Sabi niya ang ganda roon kapag ka-winter. Makikita niyo rin yan balang araw. Maglalaro tayo ng snow kasama si Papa, mga anak. Aniya habang hawak ang kamay ng kanyang kambal. Tumulong muli ang luha niya at pinahid yan. May pait sa ngiti niya habang nakahiga katabi ang mga anak. Kahit sila-sila lang ng mga bata, ayos lang talaga sa kanya nakabukod. Ang importante ay walang makikialam sa kanya at magkaroon sila ng sariling buhay. Hindi yung iisa lang ng bahay ng kanyang biyenan. Ayos lang naman sa kanya mag-isa. Nagsisisi na siya kung bakit hindi niya pa pinush kay Kevin ang pagbubukod. Di sana hindi na siya nahihirapan ngayon. Namilog ang mga mata ni Emma nang sa wakas ay sumagot na nga si Kevin sa tawag niya. Hello, honey? Aniya na may sigla sa boses. Emma? Natigilan siya nang tawagin lang siya nito sa pangalan niya. Hindi siya tinawag nito sa endearment nila. First time iyon. Ngunit pinalampas niya yun dahil ngayon lang siya magkakausap muli ng asawa. Honey, ang tagal mo naman yata hindi nakatawag. Miss na kita. Aniya dito habang nakangiti. Walang mapagsidla ng saya sa puso niya nang marinig ang boses nito. Hindi naman kaagad na nagsalita ang lalaki matapos niyang sabihin yon. Mga paghinga lang ni Kevin ang naririnig niya sa kabilang linya. Honey? Untag niya. Oh, hi. Sorry, ngayon lang natawag. Nito na tila alanganin pa. Napangiti siya. Ayos lang. Ikaw, kamusta ka na dyan? Niya na hindi maalis ang ngiti sa labi. Okay lang. Sa susunod na tayo mag-usap. May lakad pala kami ngayon. Paalam ka agad nito kahit ngayon lang naman sila nagkausap. Saglit lang, honey. Bulalas niya sa pamamaalam nito. Pwede bang bumukod na lang kami ng mga anak natin?
Hindi naman sa may problema ako dito sa bahay pero kasi gusto ko nang magsarili tayo. Bumuntong hininga ito sa kabilang linya. Huwag na. Magpapatayo naman ako ng bahay kaya doon na lang kayo ng mga anak natin. Si mama nang bahala sa pag-aasikaso ng pagpapatayo ng bahay. Sa kanya ko iiwan ng panggastos. Natigilan siya at nagbitiw ng alanganing ngiti. Bakit kayo, mama? Pwede namang ako nang mag-asikaso Pwede namang sa akin mo na. Wala ka bang tiwala sa mama ko? Namilog ang mga mata niya sa gulat sa sunod na sinabi ng asawa. Hindi naman sa ganun. Gusto niyang sabihin na siya ang asawa nito. Na may karapatan din naman siya para sa bagay na yon. Kaya lang, ayaw niya naman na mauwi sa pagtatalo pang usapan nila. Lalo pat, ngayon pa lang sinagot na ng asawa niya ang tawag niya. Sige na, kami na lang mag-uusap ni mama sa bagay na yan. Tsaka tumulong-tulong ka rin sa bahay, hindi yung pinapabayaan mo si mama sa gawaing bahay. Alam mo namang matanda na yung mama ko tapos pababayaan mo pa. Nito si aritadong boses. Hindi na siya nakapagsalita nang ibaba na nito ang tawag. Napatulala na lamang siya. Iyon, ang unang tawag nila sa buwan na yon. Tapos, ganun pa ang nangyari. Nanamlay na binaba niya ang phone at binalingan ng mga anak. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti sa mga anak. Sabi niya, itatayo niya raw tayo ng bahay. Bubukod na tayo sa wakas. Aniya sa mga anak at hinalikan ng mga noon nito. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay hindi naman para sa kanila ang bahay na yon. Pakiramdam niya ay para sa ibang tao iyon. Hindi na katulad si Kevin noon. Tila naglaho na ang dating Kevin na kilala niya. Naramdaman niya habang kausap niya ito kanina. Katulad ng balak ni Kevin ay magkaroon ng budget para sa bahay. Hindi siyang may hawak ngayon kundi ang biyanan niya. Ma, hindi po ito ang gatas para sa anak ko. Hindi po hiyang ang bata rito. Aniya nang magdala na naman ng gatas ang biyanan sa silid nila. Nagrereklamo ka pa. Saya na lang ang budget na nakayanan ko para sa gatas. Pasalamat ka pa nga't nagbibigay pa rin ako Iritado nito. Nasa inyo naman po ang budget namin. Sa inyo ho pinapadala ni Kevin ang perang para sa anak namin. Hindi na nga po ako naghihingi. Yung gatas at diaper lang, tsaka gamot. Ayos na ako ron. Aniya. Nanunumbat ka ngayon? Nagtaas ito ng kilay at manghahampasin siya. Ngunit kaagad siyang nakayuko upang hindi matamaan. Hindi kasi pwedeng ganun lang. Yung gatas na binibili nito ay hindi hiyang ang anak niya roon. Iyon ang mas mura kaya iyon ang binibili nito. Tingin niya ay malaki-laki ang pinapadala ni Kevin pero bakit yun lang naaabot sa kanila? Nagpapagawa siya ng bahay kaya malamang na magtitipid sa'yo yun. Hindi naman ako katulad mo na waldas parati sa pera. Bulyaw nito sa kanya. Bakas ang pagtataka sa mga mata niya. Paano siya magwawaldas kung ni piso ay wala siya? Tsaka kapansin-pansin din ang rebonded na buhok ng biyanan niya. Bago rin ang suot nitong alahas. Hindi niya alam kung saan ito kumuha ng pera para makabili ng ganoon. Wala namang negosyo o kung anong pinagkakakitaan ng dalawa. Parehong tambay, lasinggero pa ang ama ni Kevin. Huminto sa pamamasada ang ama ni Kevin nung mag-abroad ang lalaki. Napatingin siya sa gatas na dinala sa silid niya. Wala siyang choice kundi iyon ang gamitin sa kambal. Kaya lang, isang araw niya lang ginamit iyon nang biglang magtaay ang mga anak niya. Ma, hindi ko na po alam ang gagawin. Baka ma-dehydrate po ang mga anak ko. Kailangan po natin na dalhin sila sa ospital. Pagmamakaawa niya sa biyanan. Ano bang ginawa mo sa mga bata? Bakit sila nagkaganyan? Siguro nalipasan na ng gutom yan kaya nagkakaganyan. Anito at siya pang sinisisi. Alam niyo pong maalaga ako sa mga anak ko. Kailanman na hindi nalipasan ng gutom ang mga bata kahit naabala ako sa bahay na to. Ang totoong dapat sisihin dyan ay yung gatas na binili ninyo. Sinabi ko na sa inyo hindi hiyang ang mga anak ko sa gatas na yun pero pinagpipilitan niyo pa rin. Bulalas niya sa Ines. Namilog ang mga mata ng babae at akmang susugurin siya. Sige, subukan ninyo.
At sasabihin ko kay Kevin na kayo ang dahilan kaya nagkasakit ngayon ng mga anak niya. Aniya sa matapang na boses. Sa pagkakataong yon ay kailangan niya ng lumaban. Ayos lang kung siya, pero pagdating sa mga anak niya, hindi niya na iyon palalampasin. Hindi siya makapaniwala. Apo nito ang mga anak niya pero nagawa ni Crisilda na ipahamak ang mga anak niya. Hindi niya alam kung anong klaseng lola ito para gawin yon. At dahil sa sinabi niya, ay natakot ito at napilitang magpalabas ng pera para ipospital ang mga anak niya. Hindi na kinaya ng kahit na anong gamot mula sa butika kaya kailangan na raw isugod ang hospital ang mga bata. At ilalaban niya yon. De bali nang mag-away sila ng biyanan niya. Inabot ng 3 buwan ang pagpagawa ng bahay. Paunti-unti lamang ang pagbuo niyon hanggang sa natapos. Kaya lang nagulat si Emma nang mapansin na doon na rin daw gustong tumira ng biyanan niya. Dinala nito ang mga gamit sa silid nito at nilagay sa silid ng bagong bahay na dapat ay para sa kanila ng mga anak niya. Ma, 1 linggo na po kayo natutulog sa bagong bahay. Aniya ngunit hindi masabi ng direkta na ayaw niyang may kahati sa bahay na dapat ay para sa kanila. Ano pang kwenta ng pagbubukod nila kung doon din pala matutulog ang biyanan niya? Malaki ang dating bahay nito. Sementado at malawak ang sariling silid. Kaya bakit pati sa silid na dapat sa kanila ng kanyang mga anak ay gagamitin pa nito? Anong pinagsasasabi mo? Gagawin kong silid tong kwarto roon. Anak ko naman na nagpagawa nun kaya anong problema? Feeling mo ba dahil nagpagawa ang anak ko ng bahay ay para sa inyo na yon? Ako ang nanay ni Kevin. Ako ang nag-aasikaso kaya tama lang na ako matutulog doon. Nito na nakapamewang pa. Napanganga siya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Filingera ka rin no? Malaki na yung silid niya ng anak mo sa bahay. Tapos gusto mo pati yung bagong bahay sa'yo na rin? Dapat nga magpasalamat ka pa kasi dahil sa akin ay maayos ang tinitirhan mo ngayon. Maayos kayong nakakatulog sa bahay at libre pang pagkain. Patuloy nito. Kung makapagsalita ito, animoy sampid lang sila roon. Samantalang asawa siya ni Kevin at may anak sila na apo nito. Dapat, may karapatan siya pero pinapalabas nitong wala siyang nikatiting na karapatan sa asawa niya at sa lahat ng mga properties nila. Tulala siyang nananatiling nakatayo roon nang lampasan siya ng biyanan. Sa tuwing magkaharap sila ay sagutan lang ang nangyayari. Napapagod na siya sa bagay na yon. Ang gusto niya ay katiwasayan at mahinto na sana ang away. Hindi niya naman ginusto ang away na to. Hindi niya naman ginusto na magkainitan sila ng ina ng kanyang asawa dahil sa totoo lang, dapat pamilya na ang turingan nila sa isa't isa. Kaya lang hanggang ngayon ay parang outsider pa rin siya sa bahay na yon. Han, andito pa rin kami sa bahay ninyo. Ginamit ni Mama ang silid sa bagong bahay natin. Wala kami matutulugan doon kapag lumipat kami ron. Niya sa asawa nang matawagan niya ulit ito. Hayaan mo na si Mama. Baka nagustuhan niya lang talaga yung bagong bahay. Tsaka maayos naman ang silid na ginagamit niya sa bahay kaya bakit kailangan niyo pang umalis? Imbes na maintindihan siya ng asawa ay iyon pa ang sinabi nito. Kaya hindi siya makapaniwala. Han, di ba napag-usapan na natin to? Gusto ko nang bumukod. Gusto ko na may sarili tayong natitirhan. Niya na may hinanakit sa boses. Ano bang problema mo sa bahay? Inaalagaan naman daw kayo ni Mama. Ano ba talagang problema mo? Baka ikaw talaga ang problema kaya ayaw mo sa bahay. Huwag mo nang pairalin ang kaartehan mo ngayon, pwede ba? Natigilan siya sa sunod na sinabi ni Kevin. Hindi niya lubos akalain, kaartehan lang pala para kay Kevin ang mga hinanakit niya. Anong kaartehan? Hindi makapaniwalang sabit niya. Oo, kasi wala namang problema si Mama sa inyo. Tsaka siya na nga gumagawa ng lahat ng gawaing bahay tapos yan pang igaganti mo. Gusto lang naman ni Mama na makasama ang mga apo niya. Bakit ipagkakait mo pa yun sa kanya? Patuloy nito. Han, mali ang sinasabi ng mama mo sa'yo. Ang totoo ay ako naman talaga ang... Mali?
Ano ibig mong sabihin na nagsisinungaling ang mama ko? Ganon? Emma, mas kilala ko ang mama ko kaysa sa'yo. Hindi niya gagawin yon. Putol nito sa sasabihin niya. Hindi siya makapaniwalang hindi talaga siya pinakinggan ni Kevin. Habang nagsasalita ito ay parang hindi niya na ito kilala. Animoy ibang tao na ang kausap niya. Mabuti pa alagaan mo na lang ang mga bata. Hindi yung ang dami mong reklamo. Mga bata lang naman ang inaasikaso mo, wala nang iba. Dito sa Japan, halos magkanda kuba-kuba na ako sa pagtatrabaho para lang may maipadala dyan. Akala mo ba maayos din ang buhay ko rito? Pagod na pagod ako, Emma. Iyon ang huling sinabi nito bago nito binaba ang tawag. Hindi niya nasabing maging siya ay pagod na rin sa buhay niya, ngunit kinakaya niya mga ito. Para sa mga anak nila, bagay na hindi maintindihan ni Kevin dahil lalaki ito. Dahil kahit kailan ay hindi naman ito nasubukan ng sitwasyon niya. Patuloy pa rin sa pagsisilbi sa magulang ng kanyang asawa. Kahit anong iutos sa mga ito ay sinusunod niya dahil wala naman siyang choice. Nakikipisan siya sa bahay ng biyenan niya at pakiramdam niya wala siyang kakampi. Pakiramdam niya nag-iisa siya dahil kahit si Kevin na inaasahan niya ay hindi nakikinig sa kanya. Ibang ulam naman mamaya, ha? Kaninang umaga pa to eh. Ininit mo lang. Nagpapakatamad ka na naman sa pagluluto. Ani ng biyanan niya na panay ang subo ng ulam na iniinit niya. Ayos pa naman ang ulam at hindi naman pwedeng itapon nila kahit na hindi pa naman sira. Opo, mamaya. Aniya na lamang kalaunan. Ayaw niya nang makipagsagutan pa rito. Iyong ginastos ko sa anak mo, bayaran mo yan sa akin. Pero dahil wala ka namang pambayad dahil tambay ka at pinapalamon lang kita, kaya bukas maglaba ka kina Aling Sabing. Yung bayad niya sa'yo, ibigay mo sa akin. Ani bigla ng biyanan niyang si Crisilda habang kumakain ito. Natigilan siya. Ano ho? Kumunat ang noon ito nang balingan siya. Oh, bakit? Bakit ko po babayaran yon? Pera naman ni Kevin ang ginamit doon at saka apunuhon ninyo ang na-ospital. Hindi naman ho kung sino-sino lang. Nagtaas siya ng boses sa inis. Ipinangako niya kaninang ayaw niya nang makipagsagutan pa sa biyenan niya, pero sumusobra na ito. Ano? Anong pera ni Kevin? Para malaman mo, pera ko yun. Sigaw nito sabay bato ng kutsara sa kanya. Tumama ang kutsara sa noon niya. At dahil malakas ang pagkakatapon nito, kaya nasaktan siya. Pakiramdam niya nga ay nasugatan pa siya. Kahit labag sa loob niya at hindi nakakayanin ang oras niya, sinunod niya pa rin. Naglalaban ang kalooban niya habang naglalabas sa bahay ng kaibigan ng biyanan. Tapos pagka-uwi niya ay ang galit na ama naman ni Kevin na lasing pa ang inabutan niya. Oh, ang tagal mo. Kanina pa ako walang kain. Pagbukas ko sa kaldero, walang ulam. Gusto mo ibato ko pa yung kaldero sa pagmumukha mo? Nito na nakataas ang boses. Nasaan si Mama? Ani ang tinutukoy si Crisilda, ang kanyang biyanan. Ano? Gusto mo siya pang hanapin ko para makakain ako? Di ba ikaw naman ang nagluluto rito? Hindi na siya nakapagsalita. Natulala na lamang siya. Umuwi lang naman siya para pagdedehin ng kanyang mga anak. Dahil sa sala pa lang, dinig na ang iyakan ng mga to. Pero kailangan niyang magluto muna dahil nakamamatay ang tingin na binibigyan ng ama ni Kevin sa kanya. Baka kung ano pang gawin sa kanya at sa kanila ng anak niya. Nagmamadali siya sa pagluluto at saka umakyat kaagad sa taas para asikasuhin ng mga anak. Wala malang nagbantay sa mga bata habang wala siya. Talagang walang may pakialam sa anak niya. Kaya parang dinudurog ang puso niya habang pinapatahan ng mga anak. Babalik naman siya sa trabaho pagkatapos niya roon. Wala pa siyang kain-kain pero kailangan niyang matapos para maasikaso ng kaagad ang mga bata sa bahay. At tapos na nga ang trabaho niya ay kaagad na siyang binayaran ni Aling Sabing sa serbisyo niya. Kaya lang, diretso na rin yan sa kamay ng kanyang biyanan. Iyong asawa mo? Nako, tanghali na akong gumising. Ni hindi na nga makapaglinis ang bahay. Kailangan pang puntahan sa taas para yayain kumain.
Isang umaga, pagkababa niya, ay iyon ang mga salitang bumungad sa kanya sa sala. May kausap si Crisilda sa phone habang pababa siya. Alam mo bang hindi mo naman kamukha yung mga anak mo? May chismis akong narinig tungkol sa asawa mo. Yung tricycle driver. Pumuporma raw riyan sa tuwing may binibili sa palengke. Kaya pala parating nagpipresenta sa tuwing may ipapabili ako sa palengke. Yun naman pala ang dahilan. Nagtagis ang bagang niya habang patuloy sa pakikinig sa mga sinabi ng biyenan. Mga sinabi nito na purong gawa-gawa lamang. Kaya nga mabuti kung kayo na ni Ashley ngayon. Buti pa yang si Ashley. Galante. Maganda na, mabait pa. Ipagpatuloy mo lang yan, anak. Suportado ko kayo. Tsaka, tapusin mo na yung kasal yun ni Emma. Afford mo naman na ang annulment eh. O kaya pag-ipunan mo na ngayon. Patuloy pa ng kanyang biyanan. Bawat salitang binibitawan nito, dinudurog siya. Ang asawa niya at ang si Ashley na iyon ay may relasyon? Tama bang narinig niya? Kaya ba tila iba ng pakikitungo ng lalaki sa kanya? Kaya ba parang baliwala na siya rito at suportado ng biyanan niya ang kalokohan ng anak nito? Animoy, hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung gaanong kahalangang kaluluwa ng mga to. Ni hindi inisip ni Crisilda na madadamay ito at ang mga bata sa kawalang hiyaan nito. Kaya lang, ano pang purpose niya sa pananatili roon? Matapos ang mga narinig niya, hindi niya na alam kung saan niya ilulugar ang sarili. Luhaan ang mga matang bumalik siya sa silid. Kagad niyang nilagay sa maleta ang mga gamit niya. Di na balik. Magsisikap siya kahit hindi na kailangan ng suporta ni Kevin. Sisikapin niyang makasurvive sa labas ng bahay na ito. Dahil kahit nandito siya, para na rin siyang pinapatay. Animoy, ginagawa na lamang siyang alipin ng mga ito at hindi kailanman itinuring na parte ng pamilya. Saan ka pupunta? Ani Crisilda nang makita niyang pababa habang tulak-tulak ang stroller ng kambal. Binaba niya rin ang maleta pagkatapos. Aalis na. Tapos na ang sakripisyo ko rito. Aniya na hindi na tiningnan si Crisilda. Tumawa si Crisilda. Ha? Talaga ba? Akala mo papayagan kita? Akala mo makakaalis ka rito? Binigyan niya ng sarkastikong ngisi si Crisilda. Hindi na kailangan. Dahil hindi naman ako nagpapaalam. Aalis ako. Kahit sa ayaw mo man na sa gusto. Nalilisik ang mga mata nito. Huwag mo akong subukan. Hinirangan nito ang daanan niya. Ngunit kalmado nakatingin lang siya rito. Huwag mo rin akong subukan, Crisilda. Tinaasan niya ito ng boses. Kita niya ang gulat sa mga mata nito. Lalo na nung tinawag niya lang ito sa pangalan nito at hindi na mama. Hindi na rin naman siya nire-respeto nito bilang asawa ng anak nito. Kaya hindi nito deserve ang respeto mula sa kanya. Diba gusto mo maghiwalay na kami ni Kevin? Para mapakasalan niya ang kabit niya? Kung ganon, padaanin mo ako kung gusto mong permahan ko ang annulment papers namin ni Kevin. Patuloy niya habang nagtatagis ang bagang. At walang magawa ang ginang dahil sa banta niya. Pinadaan siya nito kahit galit pa rin ito. Siyempre, wala nang alila ang mga ito at simula ngayon, magkakalimutan na sila. Ngayon ito simulang magsipag dahil ito na ang gagawa ng mga gawaing bahay at hindi na siya. Hindi niya alam kung saan sila magsisimula pero sisikapin niyang makasurvive kasama ang kambal niya. Habang nakaupo sa terminal ng mga jeep ay panay ang pahid niya sa luha. Hindi naman magic ang pagmamahal na biglang mawawala. Kahit panalaman mong nangangaliwa ang taong mahal mo. Hanggang ngayon, masakit na masakit pa rin sa kanya ang ginawa ni Kevin. Ilang taon silang magkarelasyon. May mga sinumpaan sila sa kasal nila. May mga anak sila at totoong minahal niya ang lalaki. Hanggang sa namalayan niya na lang na hindi naman pala magtatagal ang pagmamahala nila. Gusto niyang itanong sa sarili niya kung saan siya nagkulang. Binigay niya naman ang lahat. Kahit kailan ay hindi niya binigyan ng sakit sa ulo si Kevin. Inintindi niya ang lalaki kahit pa nagtatampo na siya.
Hindi siya nagreklamo at tanging pag-aalaga at pagmamahal lang ang pinaramdam niya dito. Pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang lahat ng yon. Pakiramdam niya ay may kulang pa. May kulang siya. Parang gusto niya tuloy sisihin ang sarili niya sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Muling tumulo ang luha niya, ngunit natigilan lamang siya nang hawakan ng anak niya ang hintuturo niya. Animo ay pinapakalma siya kahit na wala pa itong muwang. Napangiti siya at hinalikan sa noo ang dalawang anak. Kakayanan natin to mga anak. Huwag kayong mag-aalala. Aniya sa mga ito. Natulala si Emma nang malaman na malaki ang nabawas sa pera niya sa bangko at ang pangalan ng nag-withdraw ay pangalan ni Kevin. Halos 50,000 ang babawas at ang natira ay 150,000 na lamang. Dahil maliban sa kanya ay alam din ni Kevin ang tungkol sa pera niya sa bangko at dahil asawa niya ito kaya't may access ito sa pera niya. Ni-withdraw niya lahat ng laman ng bangko niya. Maigi pa yon para panimula. Kailangan niya makahanap kaagad ng matutuluyan sa araw na yon. Hindi naman pwedeng sa kalsada lang sila magstay ng mga anak niya. Mabuti na lang at may nagmagandang loob na sinamahan siya para makahanap siya ng matitirahan. Nasa 3,000 at maliit lamang na bahay ang nahanap niya. Swerte na siya at nakahanap siya ng bahay sa ganoong halaga. Di na bale kung hindi kalakihan. Ang importante ay may matutuluyan siya. Diyos ko naman, ang hirap naman ng sitwasyon mo. May dala-dala ka pang 2 sanggol. Ani na ng babae na nagngangalang si Beth, na nakatira naman sa kabilang paupahan malapit sa kanya. Ngumiti lang siya sa babae. Ayaw niya namang gawing topic ang mga taga roon ang buhay niya, kaya hindi na siya nagsalita tungkol sa sitwasyon niya. Huwag ka mag-alala, dito secured ang area. May curfew at karamihan sa mga nangangupahan dito ay mga babae. Pwede mo akong lapitan sa kabila kapag kailangan mo ng tulong, ha? Tsaka isang sakay lang mula rito yung pabrika. Pwede ka rin doon, kaya lang bata pa ng mga anak mo. May mga nagpapalaba rin naman dito, kaya pwede mo yung i-sideline. Pagkukwento pa ni Beth. Napagtanto niyang marami naman palang mapagkakakitaan sa malapit sa tinitirhan niya. Salamat Beth ha, aniya na may ngiti sa labi. May ipon siya at binili niya kaagad ng mga kailangan nilang mag-ina ang perang meron siya. Hindi niya rin naman pwedeng asahan ang perang hawak niya dahil mauubos din naman yon balang araw. Kaya sinubukan niya maglabada katulad ng sinabi ni Beth. Nagpasalamat siya at marami namang nagpapalaba. Relax din pag may time. Ani Beth sa kanya nang dumaan si Beth sa labas ng bahay niya. Ngumiti lamang siya sa babae. Pinapasalamatan niya si Beth dahil minsan ay nagdadala rin ng ulam ang babae para hindi niya na rin kailangang magluto pa pagkatapos ng paglalaba. Salamat sa gulay kaninang umaga. Ani rito. Marami kasi akong niluto, kesa naman mapanis kaya hati na lang tayo. Nito na nakangisi. Napangiti na lang siya. Bago pa lang siya roon, ay mabuti ng pakikitungo ng babae sa kanya. Hanggang sa nagtagal siya roon ay ganun pa rin at mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Tinutulungan siya ng babae sa mga kakilala nitong magpapalabada. Kahit papaano ay malaki naman ang naitutulong ng paglalabada niya para may panggasto sila sa pang-araw-araw nila. Uy, alam mo bang may libreng check-up ngayon dyan sa barangay? Punta tayo para naman makatipid rin tayo ng gamot ng anak mo. May libre silang binibigay para sa lagnat, sa kati-kati at yung mga vitamins. Anyaya ni Beth isang umaga dahil pupunta raw ito para sa libreng check-up. Talaga? Aniya. Gustong-gusto niyang sumama lalo pat alam niyang makakatipid siya. Isang oportunidad iyon. Kinarga ni Beth ang isa niyang anak. Sabay silang nagtungo sa covered court ng barangay. Kaya lang nagulat sila sa taas ng pila. Mabuti na lang at isang staff ay lumapit sa kanila. Sa priority lanes lang ang mga babies, ma'am. Ani ng staff. Kaya doon sila pumila. Hanggang sa nakaharap nila ang mismong doktor. Kaya lang napansin niyang natulala si Beth nang makita nila mismo ang doktor na siyang pasimuno ng free check-up na ito. Grabe! Tao ba ang isang yan o anghel na nahulog mula sa langit?
Napaka-unrealistic naman ng kapugian. Talaga bang doktor siya? Bulong ni Beth sa kanya. Natawa na lang siya sa kalokohan ng kaibigan. Hello, Mrs. Ani ng doktor nang makalapit sila. Hello po, Doc. Papatingnan ko lang po tong mga anak ng kaibigan ko. Single po ako, Doc. Ready to mingle. Ani ni Beth na may malambing na boses. Napailing na lamang siya. Talagang crush na nito ang doktor. Ganun ba? Ani ng doktor sabay sulyap sa kanya. Nagbitiw lamang siya ng simpleng ngiti sa doktor. Opo, ako po ang ina. Ani at nalapit sa doktor ang anak niya. Wala naman pong problema ang bata. Okay naman po siya ngayon. Ani ng gwapong doktor. Tumango siya. Ayos lang po, Dok. Nagpunta lang po kami dahil sabi nitong kasama ko libre raw ang mga gamot. Ngumiti naman ang doktor ngunit bumuntong hininga kalaunan. Hindi sana kami magbibigay ng gamot kapag wala namang sakit ang bata. Pero nagpunta na kayo rito kaya sige. Ayos lang. Bibigyan ko kayo. Salamat po. Aniya ng paulit-ulit. Kapansin-pansin ang pagsulyap ng doktor kay Emma. Ngunit hindi niya yun napansin dahil abala siya sa pag-fill up sa papel na ibinigay ng doktor bago siya bigyan ng free na gamot. Nasaan nga palang ama ng mga bata? Nasa trabaho ba? Ani bigla ng doktor. Hindi naman kaagad nakapagsalita si Emma dahil hindi niya alam kung papaano sasabihin ng tungkol doon. Complicated po, Doc. Si Beth na ang sumagot para sa kanya. Yung asawa niya ay may iba na. Napayuko na lang siya. Ayaw niya na sanang pag-usapan yan pero alam niyang hindi mapipigilan si Beth sa kadaldalan nito. Oh, sorry. Ani doktor na may bakas ng awa sa mga mata. Curious lang ako, Mrs. Kasi dapat ang asawa niyong kasama niyo dito ngayon. Ngumitiis lang siya ng mahiya sa doktor. Ayos lang po. Kinuha niya ng gamot ng may pag-aalangan. Hanggang sa mga oras na yon ay hiya pa rin ang nararamdaman niya. Hindi niya matingnan sa mata ang doktor. Sana nga ay hindi nito isiping gano'n na talaga siya kamala sa buhay. Kinabukasan ay linggo. Hindi niya inaasahang darating ang napakaraming labahin. Maraming magpapalaba dahil karamihan ay nag-day off at gumala imbes na maglaba pa. Pagod na siya sa pag-aasikaso sa mga anak at halos hindi niya na rin magawang matulog ng straight dahil sa pag-aasikaso niya sa anak niya. Simula kasi nung nabuntis siya at naging nanay ay hindi na siya nakakatulog ng 8 oras sa isang araw. Hoy, huwag mong tanggapin lahat. Grabe na yung tambak mo. Turo ni Beth sa gabundok na labahin. Umiti lamang siya. Bala kong bumili ng washing machine, Beth. Para naman may kaagapoy ako sa trabaho ko at makapagpahinga naman ng kaunti ang kamay ko. Pero ang dami nitong tinanggap mo ngayon, no? Giit nito. Ayos lang. Sige na, pasok ka na. Malate ka pa niyan. Ani at pinagtabuyan ng kaibigang nag-aalala lang naman sa kanya. Pinakita niya namang sigurado siyang maayos lang siya. Nung makaalis na ito ay kaagad naman siya nagsimulang maglaba. Marami-rami naman ang mga nilaban niya. Hindi pa siya nakakapangalahati pero tanghali na. Kailangan niyang asikasuhin ang pagpapakain sa anak niya. Heto mga baby ko, gatas na kayo. Aniya habang nakangiti sa mga ito. Habang inihintay ang mga anak na matapos sa pagdedede, ay napansin niyang parang namimigat ang katawan niya. Naisip niyang baka hindi lang yan sa pagod kaya parang masakit ang ulo niya tila lalagnatin pa siya. Binaliwala niya lamang yon dahil kailangan niyang matapos ang gawain at kailangan niyang kumita ng pera. Walang ibang maaasahan ng 2 anak niya kundi siya lang. Bumalik siya sa trabaho niya at napatigil nang biglang umikot ang paningin niya. Napapikit siya sa palanggana. Diyos ko, huwag po muna ngayon. Aniya na humahangos. Ani mo'y nanlalamig ang batok niya at malamig pa din ang pawis niya. Hanggang sa tuluyan ng magdilim ang paningin niya. Hindi niya na namalayang bumagsak na siya sa kinalalagyan niya. Nagising siya sa ospital. Nang mapansin ni Beth, nagising na siya saka naman ito lumapit sa kanya. Wala bang masakit sa'yo? Ayos ka na ba? Nag-aalala na kaagad na bungad ng kaibigan. Tumango siya.
Ayos lang ako, Beth. Ang mga anak ko. Nandito sila. Kasama ko sila. Nanghiram nga pala ako ng isa pang stroller para komportable silang makatulog. Paliwanag ni Beth, sabay pakita sa kanya sa mga anak niyang mahimbing na natutulog. Napangiti siya. Mabuti naman kung ganon. Base sa check-up sa'yo na over-fatigue ka daw, maglagnat ka pa. Sabi ko naman sa'yo, wag kang abusado eh. Masyadong maraming nilalaban mo. Halos wala ka pang pahinga. Panay ka na lang laba. Reklamo pa ng kaibigan. Sorry. Ani at napayoko. Mag-sorry ka sa mga anak mo, wag sa akin. Paano kung anong nangyari sa'yo? Di maiiwan pa ng wala sa oras sa mga anak mo. Alam kong ikaw lang ang mag-isang bumubuhay sa kanila. Sa'yo lang sila nakaasa kaya dapat mong ingatan yung sarili mo. Kapag hindi na kaya, dapat wag nang pilitin. Pangaral ng kaibigan. Tumango siya at ngumiti rito. Kaya lang, problema na naman siya nang mapagtanto na nasa ospital nga pala siya. Hindi niya alam kung magkano ang mababayaran niya. Ngayong nandun siya, naka-confine ngayon. Pwede na kaya ako makalabas bukas? Ani niya na may pag-aalala kay Beth. Mukhang hindi pe. Baka need mo pang magstay talaga. Ani to. Kaya nga ng gabing yon ay napagdesisyon na niyang magtungo sa klinik ng doktor. Come in. Aning boses mula sa loob. Kaya pinihit niya ang doorknob at akmang papasok ng mamukaan ng doktor na nasa loob. You look familiar, miss. Nito na agad niyang inasahang maaalala nito. Ako po yung ina ng kambal na nagpunta sa free check-up niya sa barangay namin. Niya. Naupo siya sa harap ng upuan nang ilahad nito ayon. Napatingin siya sa kakaibang disenyo ng paligid. Bagay sa aura ng doktor. Dark. So, you're the patient na na-overfatigue? Nito nang tiningnan ng hawak na files. Tumango lang siya at bahagyang ngumiti sa lalaki. Napatango-tango ito at tiningnan muli ang files. Ilang saglit ay nag-angat ng tingin ang gwapong doktor at tumingin sa kanya. Parati mong inaalala ang mga anak mo pero hindi mo inaalala ang sarili mo. Take care of yourself, miss. What's your name, by the way? Kumunot ang noon nito nang itanong iyon. Alanganin ng ngiting binigay niya rito. Emma po, Doc. Tumangutango ang doktor. I am Arvian Rosso. Nice to meet you again, Emma. Nanatili ang mga mata ng doktor sa kanya. Tensyonado na napalunok siya at nagbitiw muli ng alanganing ngiti. Opo, nice to meet you din po, tugon niya. So, anong sadya? Do you feel okay now? Nito tinuon na ang buong atensyon sa kanya. Tumango siya. Opo, kaya pwede na po ba ako makauwi? At saka maliban doon, may mga hihingin din po akong isa pang pabor. Kumunot ang noon nito, ngunit handang pakinggan ang sasabihin niya. Gusto ko po sanang mag-promissory na lang muna kasi wala pa po akong budget dito. Wala pa naman po akong utang ngayon pa lang po kaya sana pakinggan niyo rin ang hinihiling ko, Doc. Niya na may bakas ng pagsusumamo sa mga mata. Ilang saglit ay biglang ngumiti ang doktor habang nakatitig sa kanya. Let me see what I can do, Miss Emma. Sa ngayon, kailangan niyo na munang magpahinga sa silid ninyo. Balitaan ko po kayo kapag okay na. Ani ng doktor sa kanya. Asensya na po talagang kapos lang po ako. May 2 pa po kasi akong anak na may pangangailangan. Kapag nagbigay ka agad ako ngayon, wala nang pong matitira para sa mga anak ko. Paliwanag niya habang bakas pa rin ang pag-aalala sa mga mata. Pag-aalala, napaka hindi magawa ng paraan ng doktor. Don't worry, Miss Emma. Nito sa kanya. Sinamahan pa siya nito palabas ng pinto matapos ang usapan nila ng doktor. Hindi maalis ang kakaibang titig ng lalaki habang paalis siya. Napangiti na lamang si Arvian ng matanaw ang palayong babae. Hindi alam ni Arvian kung bakit na-curious kaagad siya rito unang kita pa lang nila sa barangay ng mga to. Dumating lang po siya sa amin, dala yung kambal niya. Mag-isa lang po siya, tapos mag-isa niya na binubuhay yung kambal niya. Alam ko may iba yung asawa niya, tapos yung biyanan niya naman may hawak ng pera ng asawa niya. Kaya hirap na hirap din talaga siya ngayon. Pagkukwento ng babaeng nagngangalang Beth na kaibigan ni Emma.
Ang tinanong niya lang naman ay ang buong pangalan ni Emma pero itong kaibigan ng babae, abay mas mahaba pa sa pangalan ng sinagot. Halos malaman niya na ang buong pagkatao ni Emma dahil sa kadaldalan nito. Tuloy at maging yung personal na bagay ay napag-usapan na nila. Nasa clinic sila ni Beth. Magkaharap sa mga oras na yon upang ito ang kumuha ng reseta na ibibigay niya kay Emma. Sana lang talaga balang araw makahanap siya ng matinong lalaki na hindi katulad ng nauna niyang asawa. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ni Beth habang napapaisip. Hindi mo malalaman ang totoong kulay ng tao kapag hindi kayo nagsasama sa isang bubong. Niya kalaunan. Napatingin naman sa kanyang babae. Mukhang malabo yun kay Emma. Mukhang tradisyonal yung paraan niya eh. Kasal muna, bago ang lahat. Ani ni Beth sa may ismid. Napabuntong hininga siya. Maraming napahamak sa paraang yon, sa isip-isip niya. Kinabukasan ay nagtungo siya sa silid kung nasaan naroon si Emma. Sakto namang naabutan niyang nag-uusap ang magkaibigan. Hindi pa ba talaga ako pwedeng makauwi ngayon? Ayos naman na ako eh. Tsaka heto nga okay na yung katawan ko. Kaya ko na maglaba ulit at... Ay nako, ayun ka na naman. Kagagaling mo nga lang sa ospital tapos paglalaban na kaagad ang iniisip mo? Putol ng kaibigan. Wala naman kasi akong ibang alam na pwedeng pagkakakitaan. Nakasama ko mga anak ko. Tsaka, alam mo naman ang sitwasyon namin, Beth, 'di ba? Ako lang ang bumubuhay sa anak ko. Kaya hindi ako pwedeng magtagal rito. Ani Emma sa kaibigan. Napabuntong hininga na lamang si Beth. Wala tayong choice, kailangan nating makinig sa doktor. At hindi na siya nakatiis pa at lumabas na upang harapin ang dalawa. Ngumiti siya sa mga ito. Ayos na. Actually, ngayon pwede ka nang i-discharge sa ospital, Emma. Anunsyo't niya na dahilan kung bakit sumilay kaagad ang ngiti ng dalawa. Makakalabas ka na, bulalas ni Beth. Huwag abusuhin ang katawan ha, Miss Emma. Ayaw mo naman sigurong magpabalik-balik ka sa ospital, diba? Aniya sa babae. Ngunit ang totoo ay gusto niyang bumalik ulit ang babae sa ospital na yon. Hindi para magpagamot, kundi para bisitahin siya. Hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit gusto niyang muling makita si Emma. Gayong hindi naman ganong katagal nung unang beses na nagkita sila ng babae. Salamat po, Doc. Ani ni Beth na masaya ang boses. Excited na ang mga to na kaagad na nagbalot ng mga gamit upang makaalis na. Nagmagtungo ng mga to sa front desk ay kita niya ang gulat sa mga mata ng mga to. Talaga pong wala nang babayaran si Emma? Sigurado po ba talaga kayo? Anang kaibigan ng babae. Opo, sinabi po ng head namin na exempted na po si Miss Emma. Hindi na siya sisingilin dito. Paliwanag ng staff sa front desk. Halos maiyak ang mga ito dahil sa narinig, lalo na si Emma. Kita niyang tuwa sa mga mata nito dahil lang sa ginawa niyang pagtulong dito. Sakto naman at break time na ng lahat kaya bumaba na muna siya sa parking lot at pinatunog ang isa sa sasakyan niyang nakapark doon. Kaagad siyang umibis sa sasakyan upang paandarin kaagad iyon. Pagkalabas niya ng parking, saktong natanaw niya ang dalawang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada at naghihintay ng papasaherong jeep. Kaya lang punuan ng mga oras na yon kaya huminto siya sa harapan ng mga ito. Sumakay na kayo. Baka mas lalo kayo mahirapan sa jeep lalo na't dala niyo ang dalawang bata. Aniya na makapark sa harapan ng mga ito. Emma, ani Beth na humingi pa ng permiso sa kaibigan. Kalaunan ay ngumiti si Emma at tumango. Pumasok sa loob ang dalawa at kaagad niyang pinaandar patungo sa address na sinabi ng dalawa. Kaya lang, saktong pagdating nila sa address ng dalawa, ay nagulat si Emma nang makitang nakalabas ng mga gamit nito. Bakit nakalabas ang maleta namin? Nag-aalalang pumasok ang babae. Isang babaeng nakasuot ng pang-opisina ang sumalubong sa kanila, kasamang may-ari ng paupahan. Titibagin na ang bahay na to sa susunod na araw. I-relocate na ang lahat. Babayaran nila lahat ngayon ng mga bahay rito, kaya nilabas ko ng mga gamit mo para hindi ka na mahirapan pa. Paliwanag ng may-ari ng paupahan. Hindi po ba pwedeng ngayong gabi lang po dito po muna kami ng kambal ko
Wala po kasi kaming mauuwian at kalalabas lang namin ng ospital. Pinagmasdan niya si Emma habang nagmamakaawa ito sa babae. Kaya lang hindi talaga raw pwede dahil hanggang ngayon lang daw ang deadline at dapat bakante na daw lahat ng mga bahay roon sa araw na yon. Napansin niyang balak pang subukan ni Emma ulit na makiusap pero hinawakan niya ito sa kamay. Emma, tama na yan. Saway niya. Kalaunan ay napabuntong hininga siya. Pwede ka munang tumira sa bahay ko. Gulat na napalingon sa kanya ang dalawa. Halatang hindi inaasahan ang sabihin na iyon. Kahit siya hindi rin inaasahan na bigla siya mag-o-offer sa babae. Siguro kasi naaawa siya habang pinapakinggan ito. Mas mabuti nga rin po yan, Dok. Lalo na't may anak po tong friend ko. Kawawa naman kung isasama pa siya sa paghahanap ng bagong malilipatan. Biglaan din kasi tong demolition nila. Akala ko next month pa. Nagbago yata ang desisyon ng may-ari. Ani pa ni Beth. Pero Beth, ani Emma na bakas ang pag-aalala sa mukha. Sumama ka na kay Doc. Mabuting tao naman si Doc. Huwag kang mag-aalala. Tsaka sure akong hindi kanya pababayaan sa kanila. Diba, Doc? Kinikilig na binalingan ni Beth ang doktor. Saglit naman niyang napanganga sa gulat at tumango na rin kalaunan. Aha, oo. Gulat na sagot naman ito. Sa huli ay sila na ni Emma ang magkasama sa pag-uwi. Isinakay niya na rin ang sasakyan niyang babae. Halatang nahihiya at medyo nag-aalangan pa si Emma habang magkasama silang dalawa. Pasensya na po sa abala, Doc. Ngayon na po talaga ako hihingi ng huling pabor sa inyo. Promise po, huli na po talaga to. Ani Emma na hindi naman makatingin sa kanya. Gumiti lang siya. It's okay, Emma. You can always ask me anytime. Parati akong tumutulong sa mga kakilala ko. Pwede kayong tumira sa bahay hanggat gusto mo. Ilang beses na nagpasalamat pa ang babae at tila hindi ito napapagod na magpasalamat sa kanya. Natawa na lang siya. Emma, where are you going? Natigilan siya sa may pintuan nang marinig ang boses ni Doc Arvian. Tuwing umaga ay umaalis siya upang maghanap ng malilipatan. Nahihiya na siya sa doktor dahil dapat 1 buwan lang siya roon pero umabot na siya ng 2 buwan. Dadalhin mo ang mga bata? I can call my maid to buy it instead. Mahihirapan ka. Ani ng doktor na may pag-aalala sa mga mata. Nagbitiw siya ng nahihiyang ngiti. Ay, ayos lang po. Wala naman po akong bibilhin. Lalabas lang po ako para maghanap sana ng bagong malilipatan habang wala pa po akong ginagawa rito. Kumunot ang noon ng binata. You don't like to stay here? Or are you not comfortable with me living here with you? I can go and stay to my condo na lang at doon na matulog. Gulat na umiling siya. At talagang ito pang aalis para sa kanya. Naku, hindi po, Dok. Huwag niyo na pong gawin yon. Bahay niyo po ito. Ako ang dapat na umalis dito at hindi kayo. Aniya na may himig ng pag-aalala. Bakit naman kayo aalis? Ayos lang naman sa akin na nandito kayo. Emma, wala namang problema sa akin ang pag-stay niyo rito. Hindi siya makapaniwalang pwede pa rin silang mag-stay roon na hindi naman talaga sila nito gustong paalisin. Tsaka nasasanay na rin ako na nandito kayo. Kapag umalis kayo, tahimik na ulit ang bahay. Maninibago na naman ako. Ani ng binata na may pagsusumamo sa mga mata. Ani mo'y hinaplos ang puso niya sa nakikitang emosyon sa mukha ng lalaki. Ayaw niya na rin na pagkatapos ng mga kabutihang ginawa nito ay ganon pa rin ang igaganti niya. Nararamdaman niya ang ayaw nitong mag-isa doon at nagugustuhan na nito ang presensya nila sa bahay. Sige po, dito na lang po muna kami. Ani at nagbitiw ng ngiti sa lalaki. Thank you, Emma. Nito sa nangingislap ng mga mata. Ang 2 buwan na pananatili niya roon ay naging 3, hanggang sa naging 4, at sa huli ay umabot na ng 5 taon. Oo, 5 taon. Doon na lumaki ang mga anak niya habang kasama nila si Arvian. Daddy? Magulo na nagsipagbabaan ng mga bata isang umaga. Natatawa naman si Arvian na pinagbasta ng kambal niyang pababa hanggang sa nagsalita na rin ito.
Careful kids, huwag mag-unahan. Daddy, Daddy! Sigaw ng dalawang bata at mabilis na lumapit ang dalawa sa lalaki at niyakap ito. Good morning, Daddy! Good morning, kids! Ani Arvian at napapikit habang yakap-yakap ang mga bata. Lumalabas naman siya mula sa kusina dala ang niluto niya upang magsimula na silang kumain. Nakatira sila sa isang bubong at tumagal sila sa bahay na yon, ngunit wala silang relasyon ni Arvian. Kain na mga anak, tsaka Arvian, tara na. Ani at ngumiti sa lalaki. Binaba ng lalaki mga bata. Mula sa paghaharutan ay nagtungo ng tatlo sa dining area. Daddy ang tawag ng mga bata kay Arvian dahil ito na ang kinalikihan na lang ng dalawang anak. Hindi naman tinuruan ng mga ito, ngunit isang araw ay bigla na lang tinawag ng mga bata si Arvian na Daddy. Sinabi ng lalaki na hayaan na lang dahil ayaw nitong magtampo ang mga bata at hayaan na lang kung anong isipin nito tungkol sa kanya. Sunday ngayon, mall tayo? Anunsyo ni Arvian. Yes! Halos magkandahulog mula sa upuan sa paggalaw ang kambal nang marinig iyon mula kay Arvian. Tuwing linggo kasi ay hindi nagmiminti si Arvian na dalhin sina Emma sa mall upang magbonding. Pakiramdam ni Emma ay isang buong pamilya sila na nagbabonding kaya nga hindi niya masisi ang mga anak kung iisipin ng mga bata na ama talaga ng mga ito si Arvian. Nagtungo sila sa isang restaurant bago sila nagdesisyon na gumala. Binila ni Arvian ang kung ano-anong laruan ng mga bata. Lahat ng mga magustuhan ng mga ito ay binibili ni Arvian. Ayos na yun, Arvian. Masyado nang maraming binili mo. Aniya na may pag-aalala sa boses. Ayos lang, Emma. Masaya naman sila at hayaan mo na. Minsan lang naman silang maging bata. Nito na nakangiti sa kanila. Ini-spoil masyado ni Arvian ang mga anak niya. Minsan, natatakot na siyang baka masanay ang mga anak niya at hindi niya maibigay ang mga gusto ng mga ito kapag dumating na ang panahong umalis sila sa poder ni Arvian. Hindi siya katulad ni Arvian. May kaya si Arvian habang walang-wala naman siya at nakikitira lang sa bahay ng lalaki. Mga anak, huwag kayong magturo ng kung ano-ano ha. Sabi ko naman sa inyo, hindi maganda ang sobra. Sakto na yung isang laruan na binili ng Daddy Arvian ninyo. Pangaral niya sa mga anak nang maiwan sila sa mesa. Ang hindi niya alam ay narinig pala ni Arvian iyon. Napangiti na lamang ang binata at alam naman ng lalaki na nahihiya lang talaga si Emma. Pero kung ayaw naman ng babae, hindi niya rin naman ipipilit. After all, anak nito ang kambal at dapat lang si Emma ang mas pakinggan ng mga ito. Let's eat, ani Arvian pagkarating sa mesa. Tsaka masayang pinagsaluhan nilang dumating na pagkain sa table nila. Madaldal ang kambal kung kaya't hindi naging boring ang tahimik nilang mesa. Mga bandang 7 na sila nakalabas ng mall, kaya lang hindi inaasahan ni Emma ang taong nakasalubong nila sa daan. Emma? Gulat na bulalas ni Kevin, ang kaniyang ex-husband. Mabilis na lumapit ang lalaki kaya lang mabilis na nakaharang si Arvian. Emma, ipasok mo sa loob ng sasakyan ng mga bata. Ani Arvian sa kanya. Agad na dumako ang tingin ni Kevin sa dalawang bata na nasa likuran. Sinalakay ng kaba ang puso ni Emma. Iyan na ba ang mga anak ko? Nakangiting wika ni Kevin. Daddy, sino siya? Biglang tanong ng kambal. Tapos ay kumapit ang dalawa kay Arvian. Kita niya kung paanong namilog ang mata ni Kevin nang marinig na tinawag ng mga bata na Daddy si Arvian. Hindi naman makapaniwala na tiningnan siya ni Kevin. Daddy? Ako ang ama nila tapos itong isang to. May nahimik ka nga, Kevin. Buliyaw niya dahilan para hindi matuloy ng lalaki ang sasabihin. Hinila niya ang mga anak papasok sa loob ng sasakyan. Dito lang kayo, aniya sa mga bata. May pagtataka sa mga mata ng mga ito. Tsaka isinarado niya ang pinto. Binalikan niya si Arvian at Kevin na nakaharang pa rin si Arvian at handa nang saktan si Kevin, oras na magpumilit itong manggulo. Hinawakan niya ang braso ni Arvian upang hayaan muna siyang harapin si Kevin. Anak ko, pinaangkin mo sa iba? Natatawa ang sambit ni Kevin. Nagbitiw siya ng sarkastikong ngisi sa lalaki. Kailan ka pa naging ama sa kanila? Baka nakakalimutan mo ang sa ating dalawa.
Ako ang may mas karapatan sa mga bata. Anal na tayo at wala ka ng karapatan sa amin. Talaga ba? Ani Kevin sabay baling kay Arvin at gumising na may panunuya. Tanggap mong isang to kahit may anak na. Nilawayan ko na to eh. Namumulot ka ba ng kalat ko? Nagtagis ang bagang ni Arvin. What the hell are you saying? Hindi ganun si Emma. Baka magsawa ka rin sa kanya. Kaya ko nga yan hiniwalayan eh. Dahil boring siya. Tapos pinulot mo. Hindi na natapos si Kevin ang sasabihin nang dumapo ang malakas sa suntok ni Arvin sa pagmumukha nito. Namilog ang mga mata ni Emma at hindi na alam ang gagawin. Pakiusap, tumigil na kayo! Bulalas ni Emma sabay lapit kay Arvin. Matangkad at malaki ang parehong pangangatawan ng dalawa. Pero, iba si Arvin dahil nagmi-mix martial arts ito. Mas magaling ito sa malapit ang atake. Kaya nga halos hindi na makatayo si Kevin o magawa niya ng mahila palayo si Arvin. Tama na, please, baka makapatay ka pa. Pakiusap, Arvin. Niyakap niya ito sa bewang. Sakalang tila kumalma ang lalaki, ngunit hindi nito maalis ang tingin kay Kevin na nanatili pa rin sa semento. Huwag na huwag kang magpapakita sa amin, lalo na kina Emma at sa mga bata. Kundi, baka mas malala pa dyan ang aabutin mo. Galit na banta ni Arvin. Umuwing duguan si Kevin at ang tahimik na sala ang sumalubong sa kanya. Nakita niyang lumabas mula sa isang silid ang mama niya na si Kersilda. May dala itong bowl ng lugaw. Nakita niya rin ang ama niya nakaratay sa higaan. Na-stroke ang kanyang ama pagka-uwi niya sa Pinas. Hindi niya kasama si Ashley dahil hindi nag-work ang relasyon nila ng babae. Anong nangyari? Bulalas ni Kersilda nang makita ang mga pasa niya. Akmang tiningnan ng kanyang ina ang kanyang mukha ngunit tinulak niya ang kamay ng ina. Huwag niyo akong pakialaman. Aniya sabay pasok sa silid niya at malakas na binagsak niya ang pinto. Sumalampak siya sa luma niyang katre at humiga. Nakatitig siya sa kisame nang biglang sinalakay siya ng mga alaala ng nakaraan. Saan ka na naman ang galing? Bulyaw niya nang makitang pumasok si Ashley sa pinto ng kanilang apartment sa Japan. Alauna na ng madaling araw ko umuwi gayong 8 naman talaga ang out sa trabaho sa pinapasukan nitong restaurant. Waitress kasi ito roon. Sa trabaho? Saan pa ba? Iritadong tugon naman ni Ashley sabay tanggap ng scarf. Alauna ng madaling araw? Trabaho? Aniya sabay bitiw ng sarkastikong tawa. Pinaglololoko mo ba ako, Ashley? Kumunot ang noon ng babae nang balingan siya. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mo nga akong guluhin. Pagod ako. Pero hinila niya ang kamay ng babae. Sabihin mo sa akin, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Hindi niya na kaya pang huminahon sa mga oras na yon. Kinain na ng galit ang sistema niya. Ano ba, Kevin? Sabi ko na nga na galing ako ng trabaho, di ba? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Ako na nga lang nagtatrabaho sa ating dalawa. Tapos ganyan pang gagawin mo sa akin. Kesa naman pinapakialaman mo ako, maghanap ka na lang kaya ng trabaho. Ganti naman ang babae. Wow! So sinasabi mong wala akong silbi, ganon? Na hindi ka dapat pakialaman ng walang silbi na katulad ko? Kumuyom ang kamaon niya habang nakatitig dito. Bakit? Ako naman talagang bumubuhay sa'yo ngayon ah. Kaya tama ka. Wala ka talagang silbi. Kung sana, hindi ka tatamad-tamad dyan at kumilos ka. Hindi na natapos ni Ashley ang sasabihin nang itulak niya ito kaya't natumba ito sa sahig. Talaga ba? Kesa naman sa'yo na baog. Kung may walang silbi man sa bahay na to, ikaw lang yon. Nanilisik ang mga mata ang sinabi niya iyon. Kita niyang nasaktan si Ashley sa sinabi niya. Kaya lang, wala siyang pakialam. Akala mo ba hindi ko alam na may kinakalantari kang lalaki sa trabaho mo? Ang problema, alam niya ba na baog ka? Na hindi ka magkakaanak? Mabilis na tumayo si Ashley at sinampal siya. Manahimik ka. Baliw nito na inis.
Ngumisi siya ng balingan ng babae. Kaya tayo naghiwalay noon dahil sa kakatihan mo. Hindi ka maperme sa iisang lalaki. Nung tinanggap ulit kita at pinili kesa kay Emma, inakala ko nagbago ka na. Malandi ka pa rin pala. Aniya na nakangisi pa rin. Parang gusto ko magsisi. Iniwan niyang babae sa Japan at bumalik ng Pinas. Nanatili siya sa Pinas at naging tambay na lang. Nawala na siya ng ganang maghanap ng trabaho hanggang sa bigla na lang na-stroke ang kanyang ama habang namamasada ng jeep. Kaya ang kanyang inang nag-asikaso rito. Iyong laman ng kanyang bank account ay nasaid na dahil sa maintenance ng kanyang ama. Halos gumapang na sila sa hirap at ang bahay na lang ang natira na pag-aari nila. Anak, gamutin natin ang sugat mo. Ani ng kanyang ina na pumasok sa silid. Inayos ng inang basin at sinimulan ng linisin ang sugat niya. Nakita ko si Emma kanina. Pag-amin niya sa ina, namilog ang mga mata ng ginang. Nakita ko rin ng mga anak namin. Kamukhang-kamukha ko sila. Kaya lang, ang bisit na doktor na yun ang tinawag nilang daddy. Ha! Nagbitiw siya ng sarkastikong ngisi. Ibig sabihin, mayaman ang bagong karelasyon ngayon ni Emma? Nanatiling gulat ang mukha ni Cresilda. Talagang doktor ang ipinalit niya sa isang hampas lupang tulad ko. Aniya na mas lalong nanliit sa sarili. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Mas magaling ka kaysa roon. Pagkumbinsi naman ng kanyang ina sa kanya. Kumuyom ang kamao niya nang maalala ulit ang tagpo kanina. Malaki na ang ipinagbago ni Emma. Hindi niya lubos akalaing gumanda pa lalo ang babae. Naaalala niyang iyon ang dahilan kaya niya niligawan si Emma. Naging losyang ang babae nung nabuntis. Ngunit ngayon ay parang gusto niya nang bawiin ulit ito. Iginagamot ni Emma ang kamao ni Arvian. May sugat ito roon at nag-aalala siya baka ma-infeksyon pa. Doktor ito pero wala itong pakialam sa sugat sa katawan nito. Nakatitig sa kanya ang lalaki habang ginagamot niya ang sugat nito. Oh, ayan, tapos na. Aniya matapos malagyan ng cast ang kamao nito. Hindi siya kasing galing nito maglagay niyon pero at least nagamot niya na. Sana pala hindi na lang muna tayo nagpunta sa mall ngayon. Kasalanan ko kung bakit niyaya ko pa kayo. Hindi na sana nangyari yon. Ani Arvian at napabuntong hininga. Ayos lang. Huwag magsisihin ng sarili mo, Arvian. Nangyayari talaga ang mga hindi inaasahang pagkakataon. Hindi mo naman kasalanan nakasalubong natin si Kevin kanina. Nagkataon lang yon. Pag-aalo niya sa lalaki. Kamusta nga pala mga bata? Baka nakita na lang nangyari kanina. Hindi nila dapat makita yon. Nito na may pag-aalala pa rin sa mga mata. Hindi nila nakita, huwag kang mag-alala. Naglalaro lang sila sa loob pagkabalik natin sa van kanina. Aniya. Akmang tatayo na siya para ibalik sa pinagkuhanan niya ng first aid kit. Ngunit bigla na lang siyang hinawakan ni Arvian sa kamay. Bakit? Aniya na nagtataka at bumalik sa pagkakaupo sa kama nito. Ilang beses itong lumunok bago nagsalita. Siya pa rin ba? Anito na ang tinutukoy ay si Kevin. Kaagad siyang umiling. Matagal na ako naka-move on sa kanya. Nung iwan niya ako para sumama sa iba, ay aaminin kong nasaktan ako. Pero ngayon ay kinalimutan ko na yon. Hindi na siya parte ng buhay ko ngayon. Napangiti siya ng papagtantong hindi na mahirap sa kanyang banggitin ang pangalan ni Kevin. Hindi tulad noon. Ibig sabihin nun ay talagang naka-move on na siya at nagawa ng alisin sa landas niya ito. Humigpit ang hawak ni Arvian sa kamay niya matapos ni Iyong sabihin. Minsan iniisip kong baka dumating ang panahon na kunin niya kayo sa akin. Tapos sumama ka at iwan niyo ako. Natigilan siya nang marinig iyon mula kay Arvian. Anong ibig mo sabihin? Nagugulo ang tanong niya. Emma, I think I love you. Anito na may pag-aalangan sa boses. Napanganga siya. Kaagad na nagwala ang puso niya nang sabihin niyo ni Arvian. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Parang napipi siya sa nalaman niya. The first time I saw you on my medical mission was unforgettable.
Siguro dahil yan ang araw na nagsimula ako magka-interes sa'yo. Hindi ko inaasahang biglang magkakaganito, na biglang mas lumalim pa. Hanggang sa natagpuan ko ang sarili kong minamahal na kita, Emma. Napuno ng emosyon ang mga mata nito nang sabihin iyon. Hindi pa rin siya makapaniwala. Bakit ako? May anak na ako, ano? Kaya lang wala akong pakialam doon. Yung mga anak mo, tinuring ko na rin silang anak noong araw na umapa kayo sa bahay ko. Kayo, Emma, binigyan niyo ako ng rason para mas magsumikap pa. Kayo ang naging inspirasyon ko sa trabaho at sa kung ano-ano mang bagay na ginagawa ko. Patuloy pa nito, hanggang sa tumulo na ang luha niya. Kaagad nitong pinunasan ng kamay nito ng luha niya sa pisngi. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Masaya siya sa mga araw na kasama niya ang lalaki. Masaya siya sa mga bagay na ginagawa nito sa anak niya. Malaki ang pasasalamat niya sa doktor dahil sa mga naitulong nito sa kanila. Minsan naisip niyang kung ganitong lalaki lang sana ang unang nakilala niya. Ngunit kaagad niyang binabawi sa isipan niya ang ideyang yon dahil pakiramdam niya ay imposible iyon. Iniisip niyang mabait lang talaga si Arvian. Ngunit hindi siya magugustuhan ng lalaki. Sa araw-araw, kasama niya ito ay nahuhulog na rin siya sa lalaki, ngunit pinipigilan niya dahil ayaw niyang mangarap ng imposible. Hindi niya naman inaasahang biglang magiging posible ang imposible. Ayoko mapahiya ka ng dahil sa akin. Aniya na umiiyak pa rin. Umiling ito. Hindi mangyayari yon, Emma. You're a responsible and loving mother. You can live without me. You're a strong woman and I'm proud of that. Walang kahiya-hiya sa'yo. In fact, you're the kind of girl that I should have been proud of. Hinawakan nito ang pisngi niya. Nagkatitigan sila. Dahil sa mga sinabi nito ay parang lumulutang siya sa ere. Kahit pa yata lahat ng imperfections niya, yayakapin ito. Tanggap siya nito sa anumang dahilan. You're lovable, and you don't deserve this cruel world. I wanted to give you everything that I can. Everything that I have, even myself. Just please give me a chance. Patuloy pa nito. Kahit umiyak pa rin ay tinaas niya ang kamay upang hawakan ang pisngi nito. Pumikit siya at nilapit ang mukha sa lalaki. Saglit lang at naramdaman niya ang mga labi nito. Nahulog sa malalim na halikan ang nasimula nila hanggang sa naghabol na silang pareho ng hininga nang magkahiwalay. Emma, namumunga yung mga mata nito. Ani mo'y binawian niya ito ng lakas. Sige, aniya. Ngunit naguluhan ito sa sinabi niya. Napangiti siya kalaunan bago nagsalita ulit. Bigyan natin ng chance to. Subukan natin, Doc Arvian. Aniya sa malambing na boses. Napamura ito sa kanya hinalikan ulit. Kung binigyan niya ng chance ang mga taong hindi naman deserve, ay bakit hindi si Arvian? Bakit hindi ang nag-iisang lalaking tumanggap sa kanya na naging sandalan niya sa oras na hirap siya? Ang tao ang nandoon noong tinalikuran na siya ng lahat. Nakangiti siya ng isang galyang mukha sa dibdib ng lalaki. Naririnig niya ang malakas na tibok ng puso nito. I love you, Emma. I don't deserve you, but hell I care. I want you. Nito sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Buong magdamag silang nag-usap. Hanggang sa natagpuan na lang ang sariling natutulog na sa mga braso nito. Mo'y nananaginip pa rin siya ng magising isang umaga. Nakatabi ito at mahimbing na natutulog sa tabi niya. Masyado itong gwapo. Nakakatakot mahalin. Ngunit susugal siya sa pagkakataong to at isusugal niya ulit ang puso para sa lalaking ito. Nasa bahay ang yaya at ang tutor ng mga anak ni Emma. Wala na si Arvian sa umaga dahil may nakaschedule itong operasyon sa araw na yon. Ngunit nangako ang lalaking pagkabalik kay sabay silang maghahapunan at manonood ng movie. Kaya nga balak niyang mamili para sa dinner nila mamaya. May mga kulang kasi na ingredients ang kusina nila, kaya nagtungo siya sa supermarket upang mamili na lang muna. Mabilis siyang natapos sa pamimili dahil may listahan naman siya. Kaya kaagad siyang nakarating sa sasakyan upang ikarga ang mga pinamili niya. Emma? Natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses na yon.
Nang lingunin niya ay nakita niya si Crisilda. Napalunok siya at bahagyang nagtagis ang kanyang bagang. Ikaw nga, Emma. Nito na ani mo'y tuwang-tuwa na makita siya. Ngunit nanatiling malamig ang emosyon sa mga mata niya. Hindi niya lubos akalaing makikita niya ulit ang babaeng ito rito. Wow! Long time no see. Parang big time ka na ngayon na, Emma. Patuloy nito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Anong kailangan mo? Aniya sa malamig na boses. Napakamot ang babae at nagbitiw ng pilit ng ngiti. Pwede ba kitang makausap ng masinsinan? Hindi sana rito, sa ibang lugar sana. Tumikim siya at binuksan niya ang front seat ng sasakyan. Sige, sa ibang lugar tayo mag-usap. Aniya. Dinala niya ang babae sa coffee shop. Kaagad na nag-order ng mas mahal na nasa menu si Crisilda. Maging iyong pinakamahal na cake tart ay nag-order din ito. Wala naman siyang pakialam kahit paubusin ito ang lahat ng cake na nasa menu. Maliit na bagay lang iyon at hindi siya mamumulubi roon. Wow! Ganito pala ang lasa ng mamahaling cake, ano? Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Mas masarap pala. Nito na nakatitig pa sa cake na nasa tinidor. Hinintay niyang matapos ang mga sinasabi ni Crisilda bago siya nagsalita. Anong gusto mong sabihin sa akin? Aniya rito gamit ang malamig na tingin. Saka lang nito naalala ang tungkol doon. Ngumisi ito nang balingan siya. Oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Nito tumikim bago nagsalita ulit. Baka naman pwede mo akong tulungan. Walang-wala kasi kami ngayon. Na-stroke ang papa mo tapos wala na rin trabaho si Kevin kaya hirap na kami ngayon. Alam ko naman na hanggang ngayon na hindi ka pa rin nagbabago, na mabait ka pa rin. At saka Emma, wag mo naman kalimutang tinulungan kita noon. Sa akin kayo tumira noon, di ba? Nagtagis ang bagang niya nang marinig ang sinabi ni Crisilda. Kung makapagsalita ito ay tila may halong panunumbat pa. May pinagsamahan naman tayo at ako ang lola ng mga anak mo. Hindi mo naman pwedeng basta na lang kaming kalimutan. Nagsisisi na si Kevin sa mga nagawa niya sa'yo noon at maging ako rin. Kaya sana kahit ngayon lang tulungan mo kami. Alam kong big time na yung bago mo ngayon. Sure akong maliit na bagay lang kung tutulungan mo kami, di ba? Ani Crisilda na nakangiti pa. Kahit pa sinabi nitong nagsisisi na ito ay mukhang hindi naman yun ay nakikita niya. Mukhang mataas pa rin ang pride ng babae kahit na hirap na ito. Hindi katulad noon. Oversized na t-shirt na luma ang suot nito ngayon. Wala na ring makeup ang mukha at hindi na kasing bango katulad noon si Crisilda. Dati puro pagpapaganda lang ang inaatupag nito. Ngayon ay mukhang napabayaan na nito ang sarili. Nagtagis ang bagang niya nang titigan sa mga mata si Crisilda. Nabitiw siya ng tipid ng ngiti bago nagsalita. Tama ka. Dapat hindi ko nga kayo kalimutan. Gaya ng sabi mo, may pinagsamahan naman tayo. Aniya habang nakangiti. Nakita niya kung papaanong nagliwanag ang mukha ni Crisilda. Sabi na nga ba napakabait mo rin talaga, Emma. Alam mo ba, bagay na bagay talaga kayo ng doktor na yon. Mabuti na lang at nakilala mo siya. Ani Crisilda habang panay ang ngisi. Oo, mabait po talaga ako sa lagay na to, Crisilda. Kaya nga tutulungan kita. Kaya lang sana pagbigyan mo rin ako sa hilingin ko. Kung gusto mong tulungan kita. Aniya na nakangiti sa babae. Ano yun? Kahit ano ay maaasahan mo ako. Nagtaas pa ng kamao si Crisilda. Ngumiti siya bago nagsalita. Umalis kayo sa tinitirahan niyo ngayon at ibenta niyo sa akin. Aniya habang nakataas ang kilay na nakatingin kay Crisilda. Aalis kami? Anito na tila wala pa sa sarili matapos marinig ang sinabi niya. Ilang saglit pa ay nagbitaw ito ng alanganing tawa. Saan mo naman kami patitirahin kung ganon? Kapag ibinenta namin yun sa'yo, saan mo kami papupuntahin? Ngumiti siya. Hindi ko na problema yon. Natulala si Crisilda dahil sa sinabi niya. Bibigyan kita ng 2 araw para magdesisyon, Crisilda. At saka yung asawa mo, hindi ko na siya papa. Baka nakakalimutan mo ang annulled na kami ng anak niyo. Ang totoo niyan, wala na akong ugnayan pa sa inyo. Pero magpasalamat pa rin kayo dahil sa kabila ng lahat ay tutulungan ko pa rin kayo. Wika niya habang nananatiling nakangiti. Ilang saglit pa bago nakapagsalita si Crisilda. Huwag mo namang gawin to sa amin, Emma.
Maawa ka naman sa amin. Yung asawa ko, hindi niya na magawang maghanap buhay. Wala na kaming mapupuntahan, kaya pakiusap. Ngunit nanatiling matigas ang puso niya sa kabila ng mga pagmamakaawa nito. Hetong numero ko. Tawagan niyo ako sa oras na nakapagdesisyon na kayo. Alalahanin niyo, 2 araw lang, Crisilda. Paalala niya tsaka kinuha ang bag at lumabas ng coffee shop. Nabayaran niya na ang kinain nila bago siya nakaalis. Alam niyang maliban sa lote at bahay na meron ng mga ito, ay wala ng ibang property sina Crisilda. Kaya naiintindihan niya kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng babae nang banggitin niya ang tungkol sa bahay na ito. Dahil alam niyang talagang wala nang mapupuntahan ng mga ito, oras na binili niya ang bahay at lote ng mga ito. Malikse at malaki naman ang pangangatawan ni Kevin. Kaya na nitong hanapan ng paraan ng lahat sa oras na nagdesisyon na ang kanyang ina na ibenta sa kanya ang lote at bahay. Matapos nga ang 2 araw ay hindi siya binigo ni Crisilda. Talagang pumayag ang babaeng ibenta ang lote at bahay nito. Noong araw na yon ay wala na sa pamamahay ng mga ito sina Crisilda. Kaya binayaran niya kaagad ang babae, isang 500,000 ang pinadala niya kapalit ng legal papers ng property. Kaya lang nagulat siya isang umaga nang biglang tumakbo papasok sa silid nila si Arvian at ang kanilang katulong. Ma'am, may tao po nagwawala sa labas ng gate. Gusto niya raw po kayo makausap. Nagtawag na po ako ng pulis. Sumbong ng katulong. Kumunot ang noon niya. Agad siyang umalis sa harapan ng salamin upang bumaba. Hanggang sa nakarating siya sa gate at natanaw niya ang pamilyar na mukha. Si Kevin. Emma, mag-usap tayo. Pakiusap po, pakinggan mo ako. Mahihimigan ng pagmamakaawa sa boses nito sa labas. Nandoon ang bodyguard nila nang makalabas siya ng gate. Kaagad na nagwala si Kevin at gustong kumuwala sa hawak ng bodyguard nang matalaw siyang lumabas ng gate. Emma, hindi ka mawala sa isip ko. Gabi-gabi akong umaasang babalik ka. Mahal kita, Emma. Hanggang ngayon ikaw pa rin. Nagsisisi na akong iniwan kita at ang mga anak natin. Pakinggan mo ko, Emma. Sigaw nito sa kabila ng panghihina. Halatang lasing ito nang magpunta roon. Umalis ka na, Kevin. Huwag ka mag-eskandalo rito. Aniya sa kalmadong boses. Hindi, pakinggan mo muna ako. Please naman, no. Mahal kita, Emma. Bumalik ka na. Sumama kayo ng mga anak natin sa akin. Magsisikap ako. Magtatrabaho ulit ako. Promise, magiging mabuting ama na ako simula ngayon. Magbabago na ako, Emma. Patuloy pa nito. Akala pa man din niya ay nagpunta na ito roon upang magmakaawang ibalik niya ang bahay at lote nito. Ngunit hindi niya inaasahang iyon pala ang pinunta nito roon. Wala pa bang pulis? Aniya sa katulong nila. Emma, huwag mong gawin to. Pakinggan mo muna ako. May mga anak tayo. Akong ama ng kambal. Talagang iiwan mo na ba talaga ako? Hindi na pinakinggan ang mga sinasabi ni Kevin. Kung siya pa rin si Emma na baliw kay Kevin, baka umiiyak na siya ngayong narinig niya ang mga sinabi nito. Ngunit iba na ang Emma na kaharap nito ngayon. Tinalikuran niya na ang dating sarili niya. At para sa kanya, ay wala nang laman ang mga salita ni Kevin. Lumuhod si Kevin. Hindi ko kaya, Emma, please. Nanatili siyang nakatingin sa lalaki. Kahit papaano ay pinagpasalamat niya kay Kevin ang kanilang mga anak. Binigay nito sa kanya ang mga mahal niyang anak. Sa parting iyon lang naging tama si Kevin. Magpapakamatay ako, Emma. Kapag tinalikuran mo ako ngayon, magpapakamatay ako. Banta nito. Natigilan siya sa pagpasok sa gate nang marinig iyon. Ngunit imbes na mag-alalay, sumilay ang ngiti sa labi niya ng balinga ng lalaki. Gawin mo, Kevin. Aniya habang nakatitig rito. Nagulat ang lalaki sa sinabi niya. Tapos mo magpakamatay, ililibing kita at kakalimutan ang lahat ng tungkol sa'yo. Maging ako, kakalimutan kita. Lahat ng dahilan at sakripisyo mo ay mababaon lang sa lupa. Mamumuhay pa rin ako ng tahimik kasama ang mga anak ko. At iisipin kong hindi ka na nag-e-exist kapag tuluyan ka nang nawala. Mas lalong maganda. Magpapasalamat pa ako sa'yo dahil sa tuwing nakikita kita, naaalala ko lang na ang tanga na Emma na baliw sa'yo. Kaya sige, gawin mo, Kevin. Hindi na nakapagsalita ang lalaki nang sabihin niya iyon. At tuluyan na siyang pumasok sa loob.
Ilang saglit lang ay narinig niya ang pagdating ng mga pulis upang damputin si Kevin sa labas. Malamig ang mga matang nakasunod ang tingin niya sa palayong sasakyan ng mga pulis. Si Kevin ay tila parte na lang ng nakaraan niya na nakalimutan niya na. Kung hindi ito sumulpot sa bahay nila at ng gulo, ay tuluyan niya na itong maaalis sa sistema niya. Wala na siyang ibang nararamdaman pa sa lalaki. Purong iritasyon at kalamigan na lang ang sumalakay sa puso niya nang makita ito kanina. Wala nang puwang ang lalaki sa buhay niya at nagpapasalamat siya na nakayanan niyang lampasan ang lahat sa kabila ng hirap. At nagpapasalamat siya kay Arvian dahil doon. Dahil isa ito sa tumulong upang maging posible iyon. Magambantang 7 na ng gabi nang ilapag niya ang huling ulam sa mesa nila. Nakasuot siya ng floral dress at may nakaibabaw na apron dahil kagagaling niya lang sa pagluluto. Andiyan na si Doc, ma'am. Anunsyo ng katulong. Kaya kaagad niyang pinatay ang lahat ng ilaw. Tinanggal niya rin ang apron niya at mabilis niyang tinawag ang mga anak upang mag-abang sa may pinto. Napansin nila ang pagparada ng sasakyan sa labas, kaya excited na rin sila sa gagawin. Hanggang sa napansin nilang nasa main door na si Arvian. At nang binuksan nito ang pinto ay agad na binuksan ang ilaw ng buong bahay. Happy birthday to you! Nagsipagkantahan ng lahat ng mga tauhan sa bahay, maging ang mga anak niya. Hawak niya sa kamay ang cake matapos itong sindihan. Nakita niya kung papaanong matulala si Arvian. Halatang maging ito ay hindi inaasahan ang ginawa nila. Kalaunan ay nagulat sila nang tumulo ang luha ni Arvian. Ito ang huling taon na alam niyang iiyak siya. Akala niya imposible itong mapaiyak. Ngunit nakita nila ang ebidensya. Umiiyak si Arvian. Happy birthday, Daddy! Ani ng kambal sa bayakap sa lalaki. Nakalapit na siya at nakangiti kay Arvian. Happy birthday, Arvian! Ani naman sa mahinang boses habang nakangiti. Blow your candle? Pumikit ito tapos ay hinipan ng kandila. Nagpalakpakan ng lahat at niyakap siya ng lalaki matapos niyang mailapag ang cake. Baka may video sila nung iyak mo kanina. Kansyaw nito. Hinalikan niya ito sa labi. Wala akong pakialam. Ikalat nila kung gusto nila. Natawa na lang siya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Thank you, Emma. Hindi ko inaasahan yon. Ngumiti naman siya. Ano nga palang wish mo kanina? Umiling ito. Wala. Kasi binigay na sa akin ang hiling ko. Wala na akong hihilingan pa. Napangiti siya bago ito yumuko upang halikan siya. I love you. Nito matapos ang halik. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!